Ay, miss, pasensya na po. Nadapa po kasi ako sa daan, kaya ako nahuli. Ang huli ay huli pa rin. Wala akong pakialam kung nadapa ka o kung ano pa ang mangyari sa'yo. Magbayad ka. Kung hindi, makakatanggap ka ng masamang review. Miss, totoo po ang sinasabi ko? Nadapa po ako? At tingnan niyo po, wala namang sira ang pagkain. Tapos bigla kayong hihingi ng pera. Hindi ba't pangingikil na ang ginagawa niyo? Huwag ka ng maraming daldal. Ibigay mo ang pera. Magbigay na lang kayo ng masamang review. Kung hindi mo ako babayaran, hinding-hindi ka makakapag-deliver kahit isang order. Ang kuripot mo, kaya bagay lang sa iyong maging mahirap habang buhay. Kung matapang ka talaga, sige, wasakin mo itong motor ko. Wala na namang kinita ngayong araw. Madilim na ang langit. Kailangan ko pang mag-deliver ng marami. Kamalasan naman. Ay! Hindi sapat ang isang delivery lang. Dapat madami ang ma-deliver ko para mabawi ang nawalang pera. Paano ako napunta sa lugar na to? Sige, dahil ayaw mo talaga magbago, kung ganoon ay Anong nangyari sa buhok ko? hindi na kita pwedeng buhayin pa. May shooting ba ng pelikula rito? Ganyan mo kagaan tingnan ang mga batas ng Great Shia. Ngayong araw ay dapat kang parusahan ng malupit. Sumapit na ang oras, isagawa ang parusa. Anong nangyayari? Nag-time travel ba ako? Parusahan kita sa araw na ito. Oras na para sa hatol, tapusin na iyan. Anong nangyayari? Napunta ba ako sa ibang panahon? Hoy kuya, sandali lang! Inatake ni Hukbong Dilaw ang bitayan. Ang lakas ng loob mo, hukbong dilaw, at nagawa mo pang hamakin kaming mga batas ng dakilang Shia, parusahan sila agad. Sandali, teka lang po. Mahal na hukom, hindi po ako kabilang sa mga rebelde. Isa lang po akong mahusay na sales agent. Nagawa mo pang sumagot, nagsusuot ka pa ng kakaibang dilaw na damit. Diyos ko, ano iyon? May bigla na lang nahulog mula sa langit. Anong uri ng mahika ito? Wala po akong kasalanan, hahaha. Tapusin na siya agad. Ang ibang nagde-deliver ng pagkain ay nagdadala ng kanin, pero bakit ako, sarili kong buhay ang nakataya? Tigil. Kuya, salamat po sa pagligtas sa akin, kuya. Kuya, hinding-hindi ko malilimutan ang tulong niyo sa akin. Kuya, napakahusay niyo humawak ng espada. Napakagaling niyo. Anong sabi mo? Napakagaling ng galaw niyo. Kuya, ako po ay mula sa mga sikat na plataporma, nagtatrabaho araw-araw ng walang palya, walang huli, walang subsidiya, at walang komisyon, na may 5 bituin na rating, ang delivery boy na si Lin. Sino naman po kayo? Si Laihu ako. Maaari mo akong tawaging Huzi. Napakalakas pakinggan ng pangalan mo. Talagang angkop sa katayuan mo. Tumabi ka muna doon. Baka masaktan ka pa. Napakagaling. Magandang espada. Kailangan na nating umalis dito, bilis! Ayos ka lang ba? Magandang babae. Walang hiya ka. Pasensya na, sorry po, binibini. Ha? Sandali, bakit mo ginawa yon? Ano bang kakaibang suot iyan? Hindi ikaw si Hukbong Dilaw. Hindi po, hayaan niyo akong magpaliwanag, binibini. Dahil hindi ka naman si Hukbong Dilaw. Tumabi ka na riyan. Binibini, hindi ka patas lumaban. Huwag na sana tayong magkita pang muli. Anong klaseng simula ba ito? Ito ay... Bastos.
Mahal na Diwata? Diwata, napadpad ka rin ba sa mundong ito? Bastusin. Goddess? Goddess, napunta ka rin ba sa mundong ito? Kuya Linhe, huwag kang maging walang galang kay Binibini. Goddess, hindi mo na ba ako nakikilala? Ako to, ako si Linhi. Ikaw na bastusin ka. Paano naman kita makikilala? Kuya Linhe, sira na ba ang ulo mo? Isa kang mababang utusan? Kaya syempre, hindi ka kilala ni Binibini. Utusan? Oo, ikaw si Linhe na utusan ni Xiao Mansion. Sira na nga talaga ang ulo mo. Bakit ganyan ang suot mo? Bumalik na tayo sa mansion. May pagsusulit para sa mga utusan ngayong araw. May pagsusulit pa para sa mga utusan? Walang may gustong pumunta doon. Juaner, ikaw. Juaner, tama ka? Bilisan natin, mahuhuli na tayo kapag hindi pa tayo umalis. Tara na! Ngayon ang pagsusulit ng mga utusan at ang may pinakamababang grado ay palalayasin sa Xiao Mansion at hinding-hindi na muling tatanggapin. Mismo kong itinulak sa bangin si Linhi kagabi. Bakit nandito siya? Si Linhi mismo ay itinulak ko sa bangin kagabi. Bakit siya nandito? Huli na sa pagsusulit si Linhe. Paalisin siya sa Xiao Mansion. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Binibini, bakit po kayo nandito? Narito ako para bantayan ang pagsusulit ng mga katulong sa bahay ngayong araw. Dapat ay maging patas ka, lalo na sa ilang mga lalaking bastos. Opo, simula na ang pagsusulit. Unang bahagi, archery. Hindi ba dati ay pagbibiyak lang ng kahoy at pag-iigib ng tubig? Bakit may pa-archery na ngayon? Oo nga, kahit pana ay hindi pa namin nahahawakan, paano kami makakapana ng maayos? Magsitigil kayo. Ngayon, maghalinhinan kayong kumuha ng pana at patamaan ng mansanas na ito. At para naman sa target, si Linhi ang gagamitin. Ako. Sa anong dahilan? Siguradong hindi pa sila nakakahawak ng pana, balak nyo ba akong mapahamak ng husto? Dahil isa kang bastos, kaya ikaw na lang. Sige na, pumunta ka na doon at maging target. Sinabi na ni Binibini, wala ka nang magagawa o baka naman gusto mong mapalaya sa Xiao Mansion. Bakit nakatayo ka pa diyan? Mga bata, italin niyo siya sa labas. Teka, sandali lang. Sige na, Teka. italin niyo. Sige, payag na ako. Pero may isa akong kondisyon. Gawin mo lang ang sinasabi ko at huwag ka nang magtakda ng kahit anong kondisyon. Anong kondisyon? Ayos lang sa akin na maging target, pero gusto ko ng gumagalaw na target. Kaya ba pinagawa mo ito sa karpintero? Sa loob ng 2 oras? Eksakto, tinatawag ko itong land roller skates. Sige, tignan nga natin itong land roller skates na iyan. Wow, mukha siyang immortal. Walang kahit isang nakatama, tapos na ang pagsusulit para sa araw na ito. Sandali lang po. Binibini, hindi pa po ako nasusuri. Marunong ka bang magpana? Sino ang minaliit nyo? Hindi ako sumasablay. Hindi ako naniniwala. Napakagaling. O ano, pwede na ba akong kumuha ng pagsusulit? Pero may isa akong kondisyon. Gusto kong gawing target si Uncle Chen. Kalokohan ang pinagsasabi mo, bata. Sige, payag ako sa gusto mo. Uncle Chen, halika na. Sandali lang. Isusuot ko rin dapat iyon land roller skates. Nako. Napakagaling niya. Pwedeng-pwede na siyang maging general. Bata ka, dinaya mo ako. Ano? Nakapasa ba ako sa pagkakataong ito? Sige, pasado ka na. Juaner, tara na. Mga tauhan, sumuway si Linhi sa nakatataas. Parusahan siya ng mabigat. Hoy! Anong ginagawa nyo? Mananakit kayo! Sandali! Anong ginagawa nyo? May utos si Binibini dahil si Kuya Linhe ay maliksi ang pangangatawan, matalino at mahusay magtrabaho, itinalaga siya bilang primera klaseng tauhan at malaya siyang makakapasok sa bakuran ng Binibini. Congratulations sa iyo, Kuya Linhe, tara na!
Linhee, hindi na ako si Chen kapag hindi kita pinagbayaran. Ito na ba ang kwarto ko? Hindi na masama. Talagang iba na kapag ikaw ay isang primera klaseng tauhan. Simula ngayon ay magagawa ko na ring mapalapit sa aking hinahangaan. Magpapahinga muna ako. Isang Gaya ng salusalo inaasahan para sa sa mga aking idolo. mahuhusay. Siya ay talaga namang kahanga-hanga. Sino ang nariyan? Juaner, ikaw ba yan? Mali lang ba ang dinig ko? Ah. Mali ba ang narinig ko? Ah. Binibini, masyadong mapangahas ang Linhee na ito. Ako na po ang magpaparusa sa kanya para sa inyo. Tama ka, dapat nga siyang bigyan ng leksyon. Natatakot akong ang karaniwang panenermon ay walang talab sa taong ito. Tingin ko Binibini ay mas mabuting parusahan ang kanyang katawan at pilitin siyang gumawa ng mabibigat na trabaho. Iyan ay. Ang Uncle Chen na ito, hindi ko alam kung anong atraso sa kanya ng dating ako. Bakit ba mainit ang ulo niya sa akin? Binibini, kung nagawa niya kayong silipan ngayon, sa susunod, ay baka gumawa na iyan ng krimen. Hindi kayo pwedeng maging malambot. Miss? Mayroon po akong gustong sabihin. Anong sasabihin? Manahimik ka. Pumasok po ako sa kwarto ni Miss, hindi para manilip, kundi dahil nakita ko ito. Tingnan niyo po. Alam kong mahina ang inyong pangangatawan at hindi niyo kayang makita ang ganito, kaya binalak ko po sana na habang wala si Miss, ay ako na mismo ang mag-alis nito. Sino namang mag-aakala na ng oras na iyon? Biglang pumasok si Miss. Kaya naman. Miss, wag po kayong maniwala sa mga palusot niya. Iyon pala ang nangyari. Takot na takot pa naman ako sa ipis. Nagkamali ako ng bintang sa iyo. Hay, kampampi ko ang langit. Buti na lang at mayroon doon sa bakuran na isang Xiaoqiang na wala ng buhay. Miss, ang handaan para sa mga matatalino na inorganisa ni Yan Yulo ay magsisimula na po. Kasalanan mo ito. Naantala ang pagbibihis ko. Lalabas ako ngayon, kaya ikaw, maging bodyguard ka sa tabi ko. Sa tabi niyo po, Oh yeah. Linhee. Oh yeah. Masyadong mapangahas, napakadaming tao rito. Baka makilala ako rito. Mahal na prinsesa, bakit na naman kayo palihim na lumabas ng palasyo? Ay nako, wag kang killjoy. Sino siya? Katiwala po siya sa amin, isinama ko siya para makaranas ng ibang kapaligiran. Maligayang pagdating sa mga Ginoo at binibini sa ating pista ng mga henyo. Ito ang pinakamalaking pagdiriwang ng mga ordinaryong tao sa dinastiyang Great Xia. Kung sino man ang makakasagot sa ating bugtong ngayon, ay makakatanggap ng 100 gintong dolyar. Ang dami naman niyon. Isang hamak na katiwala lang. Balak mo rin bang sumubok? Ang mga mahihirap na tanong sa pistang ito ay iniwan pa noong nakaraang daan-daang taon ng mga pantas. Halos walang sino man ang makasagot niyan. Ngayong taon, ang antas ng hirap nito ay higit kaysa sa dati. Isang hamak na katiwala. Anong ginagawa mo rito? Napakabait at napakaganda talaga ni Binibini. Nagsama pa siya ng isang hamak na katiwala para sumali sa paligsahan. Baka sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakakita ng ganitong kalaking handaan. Walang modong lapastangan. Kinakausap ko ang iyong amo. Umalis ka sa harap ko. Manyakis na lalaki. Anong sinabi mo? Huwag na nating patagalin pa. Narito na ang unang tanong. Ipasok ang isang buong nilagang itlog sa loob ng bote. Ipasok ang nilagang itlog ng buo sa loob ng bote. Hindi ba ito ang eksperimento ng mga bata sa pressure ng hangin? Hehe, anong mahirap dito? Ako na ang susubok. Siya ang anak ng pinakamayamang si Zhang He. Gaya ng inaasahan sa isa sa 4 na dakilang henyo, mukhang handang-handa na siya. Isa pa, sa pagkakataong ito, magagawa ko na. Ay nako, ang dumi na ng iyong kamay dahil sa mga itlog. Talagang hindi iyan magandang tingnan. Hindi ba pagsasayang lang ito ng pagkain? Talagang isa itong napakahirap na palaisipan. Maging ako na si Zhang He ay hindi ito maresolba. Tingin ko ay isa lamang itong biro ng mga ninuno para sa atin. Hoy, ikaw na naman. Bakit ka tumatawa? Hangang-hanga lang ako kay Ginoong Zhang. Nagawa niya pang isalba ang kanyang dangal. Anong ibig mong sabihin? Pinagtatawanan ko ang pagiging makapal ng mukha mo. Linhee, wag kang bastos. Sa sinasabi mo, mukhang kaya mong sagutin ang tanong. Siyempre, Linhee, wag kang magsalita ng tapos. Paano mo ito masasagutan? kaya ko talaga itong sagutin. Mabuti kung ganoon. Ang lakas ng loob ng isang hamak na tagapagsilbi na magmalaki ng ganyan. Sige, hayaan kitang subukan niyan dito.
Tapos na. Ha ha ha, napakahangal mo talaga. Mas malaki ang itlog kaysa sa bunganga ng bote. Hindi mo ba nakikita iyon? Bumalik ka na lang sa inyo at maglinis ng banyo. Ano? Paano? Paano nangyari yun? Ha? Ano ang nangyayari? Anong klaseng mahika ito? Ang problema na inabot ng 100 taon ay hanggang dito lang pala. Diyos ko, mayroon talagang tao na gumamit ng tamang paraan para malutas ang mahirap na tanong na ito. Maaari ko po bang malaman ng inyong pangalan, sir? Sinong sir? Isa lang siyang hamak na katulong. Sinuwerte lang siya na makuha ang tamang sagot. Kung hindi kayo naniniwala, ilabas niyo ang ikalawang tanong at pasubukan sa kanya. Kapag nahulaan niya pa rin iyon, lalakad ako ng patiwarik mula ngayon. Tama nga. Narito po ang ikalawang tanong para rito. Mayroon tayong isang hilaw at isang luto na itlog. Hindi ito dapat basagin, ngunit kailangang matukoy kung alin ang alin. Hindi pwedeng basagin. Munting utusan. Siguradong wala ka nang magagawa ngayon. Tingnan mong mabuti. Hoy! Sabi ko hindi pwedeng basagin! Siyempre, alam ko yon. Ito ang luto. At ito naman ang hilaw. Paano ito nangyari? Sinuwerte lang siya sa hula. Paano nangyari to? Sinuwerte ka lang siguro? May hindi po kayo alam, Ginoong Zhang. Ang paraang ito ng pagpapaikot ay ang tamang sagot sa tanong na ito. Ang lalaking ito ay tunay na kamangha-mangha. Isang hamak na utusan lang, paano nangyari to? Siguradong nagsasabuatan kayo. Sa loob ng maraming taon, sa piging na ito ng mga henyo, wala pang kahit sino ang nakasagot ng sunod-sunod sa dalawang tanong. Para sa huling katanungan, nais mo ba itong subukan? Sige, sabihin mo lang. Hindi mo rin dapat mabasag ang itlog. Pero kailangan mong itayo ang itlog na ito. At sasabihin nyo pang, hindi ito drama? Napakadaling tanong. Ito lang ang naibigay nyo. Ito lang. Masyadong mabilog ang itlog na ito. Paano ito mapapatayo? Ako na ang gagawa. Maaari po bang humingi ng kaunting asin? Anong masasabi nyo? Hindi nga nagkakamali ang paningin ko. Tunay na kamangha-mangha ang ginoong ito. Dali ibigay sa kaniya ang ginto. Ah, naalala ko na. Siya ang lalaking nakita ko noong isang araw doon sa parusahan, ang lalaking biglang lumitaw na parang sugo ng langit. Sugo ng langit? Pero, hindi ba't bahagi siya ng grupong nakadilaw? Sandali lang. Kaya pala pamilyar ang mukha mo. Ikaw, ang lalaking nasa anunsyo. Bilang bahagi ng grupong nakadilaw, ang lakas ng loob mong kriminal. Naglalakad-lakad ka pa rito nang hayagan sa liwanag ng araw. Mga kasama, kunin siya. Yari na, tapos na ako nito. Sige, maging mayabang ka pa. Magmalaki ka lang. Hindi ba't mahilig kang magpasikat? Tigil. Binibini, pag-isipan mong mabuti. Napakabigat ng kasalanang ginawa niya. Sigurado ka bang gusto mo siyang protektahan? Tapos ka na. Bata, walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa'yo. Sino ang nagsabing walang magliligtas sa kanya? Sino ka ba sa akala mo? Kung sino man ako ay ang prinsesa ng Great Xia. Sabi ko na nga ba, pambihira ang taong ito, isang prinsesa ang kasama niya. Grabe, isa pala siyang prinsesa. Ang swerte ko talaga. Anong 4 na dakilang scholar? Hindi man lang sila pumantay sa isang simpleng katulong. Palabasin siya agad. Sandali, inaasahan kong tutupad sa pangako si Ginoong Zhang at lalabas ng pabaliktad. At pati na rin kayo. Alis na tayo. Sa susunod na buwan, maghahanda ang amang hari ng isang paligsahan para sa mapapangasawa ko. Sa oras na iyon, hihiramin ko ang iyong katulong. Yaman na ako. Yumaman na talaga ako ngayon. Linhee, magsalita ka. Sino ka ba talaga? Linhee, sino ka ba talaga? Sino ako? Ako ay si Linhe, ang tauhan ng pamilya Xiao Mansion. Sinungaling ka.
Paano magiging isang simpleng tauhan lang ang taong maraming alam na tulad mo? Kapag hindi mo ito na ipaliwanag ng maayos o kung may iba kang masamang balak, ipapahuli kita at ipapaparusa agad. Sandali po. Ngayong nandito na tayo. Hindi ko na po itatago ang totoo sa inyo. Sa totoo lang, pumasok ako sa mansyong ito para lang sa inyo. Ano? Dati po akong isang estudyante. Noong papunta ako sa kabisera para sa pagsusulit, nakasalubong ko si Binibini sa daan at agad akong nahulog sa kanya. Pagkatapos niyon ay binitiwan ko ang aking pag-aaral at nagpunta rito sa Xiao Mansion dahil ang tanging hangad ko lang ay maging tauhan ni Binibini. Paano mo nagawa ang bagay na iyon? Sige, pansamantala kitang papaniwalaan. Pero kapag nalaman kong may iba kang balak, hindi kita patatawarin. Siyempre po. Pero Binibini, ang tungkol sa sinabi ni Prinsesa na pagtitipon para sa pagpili ng asawa, ano po ba ang gagawin doon? Sumunod ka na lang kung iyon ang utos ni Prinsesa. Kuya Linhe, mula nang naging ganap ka ng tauhan, hindi mo pa inaasikaso ang iyong paglipat? Puntahan mo si Uncle Chen para ayusin ito. Kay Uncle Chen? Mahal na prinsipe, ang linhi na iyon, sigurado akong itinulak ko na siya pababa. Pero ngayong nalaman nating hindi pala siya nawala, bagkus ay nakuha pa niya ang tiwala ni Binibini. Nangangamba ako. Kailangan nating gumawa ng paraan. Sino ang makakasiguro? Kung may nakita siya ng araw na iyon, siya nga pala. Ang tungkol sa pagkuha ng selyo ni Pamilya Xiao, huwag na. Huwag mong kakalimutan. Kapag nabulilyaso ang aking mga plano, alam mo kung ano ang magiging kapalit niyon. Opo, masusunod po. Sino yan? Ako lang ito. Ikaw? Ano na naman ang kailangan mo? Ay naku, isa na akong first-class servant ngayon. Tungkol sa paglipat ng tauhan, ikaw ang dapat lapitan, di ba? Ako nga, sumunod ka sa loob. Wag na. Kahit hindi ko alam ang dahilan, halata namang pinupuntirya mo ako sa lahat ng bagay. Wag mo nang ituloy kung gusto mo akong saktan. Hindi ba na-promote ka na? Bahagi iyon ng pagsasanay ko sa'yo. Hindi mo ba nakikita? Kung ganoon, ilipat mo na ako agad. Gusto ko man. Pero kulang pa ang iyong karanasan at hindi pa kapansin-pansin ang kakayahan mo. Paano maniniwala ang lahat sa'yo? Nagbibiro ka ba? Matanda. Si Binibini mismo ang nagsabi niyan. Sino pa ang hindi maniniwala? Hindi mo alam kung gaano kahirap asikasuhin ang mga tauhan sa Xiao Mansion. Gawin na lang natin ganito. Pumunta ka sa silid ko at itapon mo ang dumi ko doon. Sisiguraduhin kong hindi na kita papahirapan pa. Sige. Gagawin ko iyan para magkabati na tayo. Hangal, pinapahiya mo lang ang sarili mo. O yan, tapos na akong magbuhos. Ilipat mo na ako agad. Huwag ka namang magmadali. Nag-aalala pa rin ako na hindi ka rerespetuhin ng iba. Ano pa bang gusto mong gawin ko? May mairerekomenda ako sa iyo. Itapon mo ang lahat ng basura at dumi ng buong mansyon at kapag itinaas ko na ang pwesto mo, walang magsasabi ng kahit ano laban sa iyo. Ano? Isipin mo ito. Kapag tinapon mo ang lahat ng dumi sa buong palasyo, makikita ng lahat kung gaano ka talaga kagaling magtrabaho. Buisit. Niloloko mo lang ako, di ba? Ang bagal mong makaintindi, ngayon mo lang nalaman? Ikaw? Anong ako? Pinagtripan mo ako noong nakaraan. Ginawa mo akong katatawanan tapos ngayon gusto mo pang ma-promote? Sinasabi ko sa iyo, pasalamat ka at hindi kita pinalayas. Dapat ay magdiwang ka na lang. Pwe. Dinuraan mo ako? Walang hiya kang tao ka. Ang lakas ng loob mong basain ako. Bakit? May magagawa ka ba? Paulit-ulit mo akong ginugulo. Kanina pa kita pinagtititiyagaan. Doon ka na babagay sa basurahan. Magtiis ka dyan sa dumi mo. Talagang lumalaban ka na ah. Halika kayo rito. Narito po kami. Naghahanap ng sakit ng katawan itong si Linhi. Paulit-ulit na sumasagot sa nakatataas. Turuan niyo siya ng leksyon. Huwag kayong lalapit. Marami pa itong dala ko. Sinasabi ko sa inyo, tauhan na ako ni Binibini ngayon. Pag-isipan niyo munang mabuti kung kakalabanin niyo ako. Akala mo ba kapag nakasama mo si Binibini ay magiging dakila ka na? Sinasabi ko sa inyong lahat, dito sa loob ng Xiao Mansion, sa tingin ko kay Binibini, ay wala siyang silbi. Sige, sugurin niyo. Ngayon, ang lakas na ng loob mong utusan ng amo mo? Binibini, kayo, bakit po kayo napunta rito? Para sa akin si Binibini ay walang halaga. Uncle Chen, ang lakas ng loob mo. Hi, Uncle Chen, nakuha mo lang ang kapangyarihan mo mula sa Xiao Mansion. Kung wala ang Xiao Mansion ay wala kang kwenta, kaya paano mo nagagawang magmalaki ng ganyan? Binibini, patawad po. Nagkamali ako. Hindi kay Miss ang dapat mong ihingi ng paumanhin. Linhi, pasensya na po, ako ay nagkamali. Walang anuman. Dahil ganoon,
Hindi ba't? Inihanda mo na ang parusa ng pamilya? Tanggapin mo ang 20 palo. Naku, Binibini. Ang mga luma kong buto ay hindi nakakayanin ang ganyang parusa po. Sa pagkakataong ito, malinaw na ba sa'yo kung sino talaga ang mas mataas? Binibini, ang totoo po, si Uncle Chen naman para sa kanyang mga tauhan ay dati namang mapagkalinga. Bakit hindi na lang natin utusan si Uncle Chen na matapos ang kanyang parusa ay tulungan din niyang itapon ng basura sa buong mansyon? Pinapayagan ko. Binibini. Pero po, O kaya naman, ayusin mo na ang gamit mo ngayon at lumayas ka na dito sa Xiao Mansion. kapag pinalayas ako sa Xiao Mansion, siguradong paparusahan ako ng matindi ng hari. Pupunta na po ako. Gagawin ko na po. Binibini, ang desisyon niyo po ay sadyang patas, wasto at kahanga-hanga. Tumigil ka sa pambobola mo. Ipunin mo na lang ang lakas mo para ipang-akit sa iyong prinsesa. Juaner. Nagseselos kaya siya? Para sa lahat ng lalahok sa kompetisyon, para sa pagpili ng mapapangasawa, ibigay ninyo ang inyong pangalan. Sige po. Ako si Lin Hei. Si prinsesa-prinsesa po ang dapat na nagparehistro para sa akin. Isang utusan lang pala talaga siya. Akala ko pa naman ay nagkamali ng utos si prinsesa. Alam mo ba kung anong antas mo sa buhay? Ang kapal din ng mukha mong pumunta rito. Si prinsesa talaga. Tama ba ang nakikita ko? Ikaw na isang hampas lupa. Sumasali rin sa kompetisyong ito. Tama ba ang nakikita ko? Hindi ba't ikaw ang tinalo ko noon? Ginoong Zhang? Ikaw. Wala kang hiya. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Siya ay isang mayamang binata. Isa sa 4 na pinakamatalinong iskolar. Paano siya matatalo ng isang tulad mo? Ilabas ang taong ito ngayon din. Sino ang nagtatangkang paalisin ang aking panauhin? Si prinsesa po. Masyado kang mapagmataas sa mga tao? Masisibak ka sa trabaho mo ngayon din. Prinsesa, patawad po. Kung magtatangka kang bumanggit tungkol sa kriminal na iyon, paparusahan talaga kita. Kailangang matalo mo silang lahat sa araw na ito. Dahil ayaw ko pang mag-asawa, nakikiusap ako sa iyo. Makakaasa po kayo. Miss, tingnan niyo kung gaano kasikat si Kuya Lin. Mukhang gustong-gusto siya maging ni prinsesa. Mag-asawa? Anong ibig sabihin nyo? Magpapakasal? Sinasabi mong... Naku po. Ginoong Zhang, gusto mo bang gumapang papasok? Narito na ang mahal na hari. Maligayang pagdating po, mahal na hari. Mahal na hari, mayroon po akong nais ipaabot sa inyo. Sa pagkakaalam ko po, ay mayroong isang hamak na utusan na naglakas loob sumali sa kompetisyon para sa pagpili ng mapapangasawa ng prinsesa. Totoo ba ang sinasabi mo? Mahal na hari, nabalitaan ko po na napakatalino ng utusang ito kaya pinayagan ko siyang makasali bilang exception. Kahangalan, ang isang hamak na utusan. Anong talino naman ang mayroon siya? Hindi ba nito sinisira ang antas sa lipunan? Kahit hindi na natin pag-usapan ang iyong pagkakasala, ang pagiging mababang utusan mo pa lang ay sapat na rason na. Mahal na hari, ako po ang utusan na tinutukoy nila. Nais ko lang po sanang malaman, ano po ba ang mga pagsubok sa paligsahang ito? Ang layunin ng paligsahang ito ay pumili ng asawa para sa aking mahal na anak at kailangang mayroon siyang sapat na talino at mabuting pagkatao. Ikaw na isang maliit na utusan, anong may pagmamalaki mo? Ano? Pagpili ng magiging prinsipe? Naku, talagang ipinahamak ako ng mahal na prinsesa. Kaya pala ang aking pinapangarap nitong mga nakaraang araw ay parang malungkot. Bagaman mababa lang ang pinagmulan ko, ngunit ang pagmamahal ko sa prinsesa ay walang kapantay. Sana po ay pahintulutan niyo ako, mahal na hari. Mabulaklak na pananalita. Pwede kang sumali, pero kapag hindi ka napili, itutuloy mo ang buhay mo sa loob ng kulungan. Ano, tutuloy ka pa rin ba? Opo. Ang nararamdaman ko para sa prinsesa ay habang buhay at tapat. Sige. Mahal na hari, ang paligsahan ay may 3 bahagi. Sa unang bahagi ay tula. Ang paksa ay magmumula sa mahal na hari. Dapat ay makabuo ng tula sa harap ng lahat at ang makakapasa ay tutuloy sa susunod na round. Madalas ang pag-ulan ng yelo sa ating bayan. Kaya yelo ang magiging paksa nyo. Hehe. Dahil sa libu-libong taon ng kulturang pinagmulan ko bilang sandata ko, paniguradong panalo na ako rito, di ba? Puting yelo ay nahuhulog sa bubungan, usok mula sa kusina ay pumailan lang. May alak at pagkain. Habang nagkakatuwaan, lahat ay masaya sa ating pagtitipon. Ang husay. Napakahusay. Magaling. Magaling. Ito pala ang pinakamagaling na henyo ng Great Xia, si Hiyuan. Napakagandang tula, napakagandang tula. Ang tula ni Brother He ay parang isang pait na bakal na nagbukas sa bukal ng inspirasyon ni Zhang. Gusto po naming marinig ang gawa ni Ginoong Zhang. Napakalala, sinabi niya talagang parang bakalang tula ng iba. 1 piraso, 2 piraso, marami pang piraso, patuloy ang pag-ikot sa himpapawid. Kung lalabas ay dapat magsuot ng jacket, kundi ay baka magkasakit ka sa ginaw. Ang antas ng kultura ni Dinastyang Great Xia na ito ay masyado namang mababa.
Bakit ka tumatawa? Hindi po, nagulat lang ako sa tula. Ni Kuya Zhang. Ang alalay ay alalay lang talaga. Walang alam sa mundo. Lumuhod ka na agad at humingi ng tawad. Mabait ang mahal na hari. Baka sakaling mapagpasyahan niyang patawarin ka pa. Ang mahal na hari ang pumayag na sumali ako. Hayaan niyo naman akong sumubok. Isang alalay na tulad mo na sasali ay talagang pagsasayang lang ng oras. Mahal na hari, tingin ko ay mas mabuting itaboy na ang mapangahas na alalay na ito. Palabas dito. Hindi pa nga ako gumagawa ng tula. Paano niyo nasabing nagsasayang ako ng oras? Mahal na hari, siya po ay nagpapalipas lang talaga ng oras. Tama na yan. Linhi, talaga bang marunong kang gumawa ng tula? Kapag niloloko mo lang ako, huwag kang magrereklamo kapag pinarusahan kita. Kapag sinubukan niyo akong lokohin, huwag niyo akong sisisihin kung parusahan ko kayo. Dapat ay narito ako para tumulong. Pero mukhang hindi iyon mangyayari. Baka mauwi pa ang lahat sa pagkakalaga ko sa loob ng kulungan. Mahal na hari, ang isang hamak na tagapaglingkod na gumagawa ng tula ay isang sining na baka hindi niya masyadong kabisado, siguro po ay natatakot lang siya kaya siya naguguluhan. Sa tingin ko po ay pagbigyan niyo na siya. Dahil ang sinabi ni Brother He ay oo na kayo. Napapansin ko po na itong si Brother He ay mas dominante pa kaysa sa inyo, mahal na hari. Huwag kang magsasalita ng kung ano-ano, Ginoong Zhang. Bakit? Ano ba ang sinabi ko? Lapastangan. Kunin siya. Kahit na hindi ito magandang pakinggan, gusto ko pa rin sabihin na ang mga dukha ay mananatiling dukha. Sa libu-libong bundok, mga ibon ay lumilipad ng payapa. Ang ganito kapayak na pananalita ay matatawag bang tula? Sa laksalaksang daan, walang makitang yapak. Sa isang bangka, may isang matandang nangingisda. Nagmumuni-muni ng mag-isa, sa gitna ng malamig na niyebe sa ilog. Nangunguha sa gitna ng malamig na niyebe. Napakaganda at napakalalim ng tula. Tama ka? Ang tulang ito ay tunay ngang pambihira at walang kapantay. Ang katalinuhan ni Linhi ay katumbas ng isang nangungunang iskolar. Magaling, mahusay talaga. Maraming salamat po sa papuri, mahal na hari. Ang huling kalahok na papasok sa susunod na yugto ay si Linhi. Mga Ginoo, ang pangalawang round ay pagguhit. Gagawa kayo ng larawan para sa mahal na prinsesa. Malit na utusan sa araw-araw ay baka kahit gamit sa pagpinta ay hindi ka pa nakakahawak, hindi ba? Sa bagay. Isa ka lang utusan? Paano ka naman magkakaroon ng karapatang humawak sa mga ito? Mahal na hari, mayroon po sana akong kahilingan. Ang aking paraan ng pagguhit ay hindi katulad ng sa karaniwang tao. Maaari ko po bang malaman kung mayroon kayong uling? Sa tingin ko ay nababaliw ka na. Ngayon lang ako nakarinig ng kailangang gumamit ng uling para sa pagguhit. Dahil kailangan ni Linhi ng uling, mga tauhan, Narito po kami. maghanda kayo ng uling para kay Linhi. Nakakatuwa ka, bata. Gusto kong makita kung anong pakulo ang gagawin mo gamit ang uling na iyan. Wala po akong gaanong galing, kaya sana ay gabayan ninyo ako. Hindi nga nagkamali si Ginoong Zhang. Siya nga ang pinuno ng 4 na dakilang iskolar. Ang babae sa larawang ito ay talagang makatotohanan ang ganda, mahusay, napakahusay. Tignan din ninyo ang gawa ko. Tunay na mahusay si Ginong He sa pagpipinta. Ang mahal na prinsesa sa larawan ay parang totoong buhay. Hanga kaming lahat sa inyo. Maliit na utusan. Patingin nga ako kung anong pakulo ang nagawa mo. Maipapantay mo ba ito sa amin? Ikaw? Ginoong Zhang, anong nangyayari at tila nawala ka sa sarili mo? Iyong binatang si Lin, ano ba talaga ang ipininta niya? Nagulantang kayong dalawa ng dahil doon. Ang estilo ng iyong pagpinta ay ngayon ko pa lamang nakita. Maaari mo ba itong ipakilala sa amin? Siyempre po, mga Ginoo, ang ganitong paraan ng pagpinta ay tinatawag na sketch. Ang kagandahan nito ay nagagawa nitong ang mga tao ay maipakita na parang totoo. Mahusay. Mahusay. Sa tingin ko sa pagpintang iyon, hindi na kailangang maglaban pa. Ipinahayag ko na si Linhi ang panalo. Mayroon pa ba kayong ibang opinyon? Wala po. Sige. Ipinahayag ko ang pagsisimula ng huling yugto ng paligsahan. Si Yanran ang aking pinakamamahal na anak. Ang mga naunang laban ay para maipakita ang inyong mga talino. Ngunit ang huling yugto ang pinakamahalaga. Maaari kayong magbigay ng regalo sa aking anak upang siya ay inyong mapangiti. Kapag nagawa niyo iyon, kayo ay magpapatuloy sa susunod na antas. Lagot na? Bakit mayroon pang ganitong bahagi? Wala akong anumang naihanda. Mahal na prinsipe-prinsesa, ito ay mula sa aking pamilya. Alak na nakabaon ng 50 taon. Prinsesa, ito naman ang koleksyon ko ng mga sining at sulat na iningatan ko ng maraming taon. Nawa ay masuri ito ni Prinsesa. Hindi ko rin alam kung ano ang gusto ni Prinsesa,
Nasa amin na ang lahat, pero marami kaming mga baras ng ginto. Prinsesa, ngumiti ka. Ibig bang sabihin nito ay nakapasa na ako sa round na ito? Hayaan mo na, Ginoong Zhang. Ang anak ko ay napangiti dahil sa inis sa'yo. Magdadala ka ng isang kahon ng ginto rito? Nakakatawa talaga. Prinsesa, mayroon ako rito. Isang bagay na siguradong hindi mo pa nakikita. Ako lang ang tanging meron nito sa buong mundo. Oh? Nagsalita ng ganyan si Ginoong He. Mukhang kampante talaga siya. Pusta ko na walang sinuman sa inyong lahat ang nakakita na nito o kahit narinig man lang ang tungkol dito. Kung gayon, pakipakita na iyang Ginoong He para masilayan naming lahat. Tingnan ninyong lahat ang mahiwagang bagay na ito. Ano ang bagay na ito? Napaka-weird at kakaiba. Bakit hindi pa kami nakakakita ng ganito kailanman? Bakit napunta ang bagay na iyan sa kanya? Nakita ko lang ang bagay na ito nang hindi sinasadya at pagkatapos ng matagal na pag-aaral, tila isa itong sasakyan. Nakakalikha rin ito ng kakaibang tunog. Ano namang klaseng bagay ito? Nakakagawa ito ng ganoon kakakaibang tunog, tunay ngang isang pambihirang bagay ito. Siyempre naman, kung hindi lang din ito bihira sa buong mundo, bakit ko ito ibibigay sa mahal na prinsesa? Kagalang-galang na Jinuo. Gongzi, may gusto ka bang sabihin? Huwag mong sabihin nakakita ka na ng ganito? Hindi lang basta nakita. Kung ang bagay na ito ay hindi ako nagkakamali, ang ibig kong sabihin ay dapat hindi ba't akin ito? Haha, Ginoong Lin. Totoo po. Kinikilala ko na napakatalino mo, pero ang pagkatao mo ay parang may problema, di ba? Dahil lang sinabi mong iyo na agad, pinaghirapan ko itong hanapin, paanong magiging iyo ito? Tama na yan. Ginoong Lin, mag-ingat ka sa iyong mga salita. Kung wala kang maibibigay na regalo, ayos lang naman yon. Kung sa bagay, isa ka lamang utusan. Pero hindi mo pwedeng basta-basta na lang sabihin na sa iyo ang bagay na ito. Sa tingin ko, nababaliw na siya sa hirap. Akala ko pa naman ay matino ka. Isa ka rin palang masamang tao. Ikinahihiya kong mapabilang sa grupo mo. Ang lakas ng loob mo. Anong gagawin mo? Papatunayan ko sa inyo, tingnan nyo ito. Kapag nasira mo ang kayamanan ko, kahit ilang beses ka pang magbayad, hindi sapat. Walang hiya ka, bumaba ka sa sasakyan ko. Anong inilagay mo sa loob? Uy, umilaw. Anong inilagay mo riyan? Mahal na prinsesa, gusto nyo po bang sumakay sa munting bagay na ito at maglibot-libot? Halika, maupo ka rito. Prinsesa, huwag. Sige na. Delikado. Ayos lang iyan, huwag kang mag-alala. Aalis na kami ha. Ayan, narito na ang anak ko. Linhe, mas mahusay ka talaga. Ngayon lang ako sumaya ng ganito. Sus, wala lang ang mga larong ito. Marami pa akong bagong gamit na naghihintay na subukan mo. Dahil diyan, ipinapahayag ko na ang kampiyon sa paligsahang ito ay walang iba kundi si... Hindi ako payag. Ginoong Zhang, ano ang gusto mong sabihin? Nagkataon lang na nakuha ng lalaking ito ang susi. Itong bagay na nasasakyan. Basta nasa akin ang susi, kaya ko rin itong patakbuhin. Panoorin ninyo ang pagpaamo ko sa sasakyang ito. Ginoong Zhang, anong ginagawa mo? Sandali, pag-aaralan ko ito. Tila kailangan ng bagay na ito rito. Kuya Zhang, okay ka lang ba? Linhe, nagawa mo akong ipahiya sa harap ng maraming tao. Wala akong ginawa at hindi naman ako ang nagpaakyat sa iyo doon. Mag-ingat ka. Inaanunsyo ko na ang nanguna sa paligsahang ito ay si Ginoong Lin. Ikaw na ang magiging asawa ng prinsesa sa palasyong ito. Mahal na hari, ako po ay mayroon pang isang huling kahilingan. Sabihin mo lang kung ano yon. Basta't kaya ko itong gawin, ay ibibigay ko lahat sa iyo. Siguradong magagawa niyo po ito. Nais ko pong isuko ang pagkakataong maging asawa ng prinsesa. Umaasa po ako na hahanapan niyo si prinsesa ng ibang mas nararapat sa kanya. Linhe, ano ang ibig mong sabihin? Minamaliit mo ba ako? Sinasabi ko sa iyo, kailangan mo akong pakasalan. Prinsesa, hindi ito ang napag-usapan natin noon. Wala akong pakialam dahil ikaw ang nanalo. Nararapat lang na pakasalan mo ako. At kung ayaw mo, mga kawal, dakpin siya. Mga kawal, hulihin siya. Sandali, huwag niyo namang gawin ito. Linhe, ano ba ang kulang sa akin? Bakit mo ba ako tinatanggihan ng ganyan? Masyadong walang utang na loob itong si Linhe na nagawa niya pang tanggihan ng pagkakataong ito. Tama ka? Parang may sira na yata ang ulo ng lalaking ito. Naku, hindi sa ayaw ko sa iyo. Hindi kita minamaliit, mayroon lang talaga akong ibang. Tama na, sapat na.
Dahil ayaw namang maging manugang ko ni Ginoong Lin, hindi na natin siya kailangang pilitin. Hindi niyo na po ako pipilitin? Kakansilahin na ang lahat ng plano sa araw na ito. Wala na po. Maraming salamat po, mahal na hari. Ako po ay mayroon pang kailangang tapusin na mga bagay at hindi pa po ako handang magpakasal. Bilib pa rin ako sa iyo, Linhi, para sa isang simpleng katulong na may ganyang talento. Sige na nga. Yan, Ran, tayo na. Sige, tapos na ang trabaho mo rito. Umuwi ka na. Miss Xiao, mayroon lang akong mga bagay na gustong isang guni kay Brother Lin. Hindi ko alam kung... Sige, mag-usap kayo. Linhi, mauuna na akong umuwi. Bumalik ka na lang mag-isa mamaya. Young Miss. Talaga bang ayaw mong maging prince consort? Hiyuan, sabi ko namang ayaw kong maging asawa ng prinsesa. Bakit mo pa ako dinala sa bahay niyo? Sumunod ka na lang sa akin. Haha, sandali Brother He, bakit mo ako dinala sa ganitong lugar? Ito ay... Hoy Brother Lin, nakikita ko na kahit ang posisyon ng asawa ng prinsesa ay ayaw mo. Siguro naman pareho tayo ng hilig. Tayong mga lalaki, kapag maagang nagpakasal at nagpamilya, paano pa tayo magsasaya? Tama ka riyan. Halika rito. Ituloy ang tugtog. Ituloy ang sayaw. May iniang, kanina ka pa rito, paulit-ulit lang ang mga kanta mo. Magbigay ka naman ng mas kapana-panabik. Oo nga, malaking halaga ang ibinayad ni Ginoong He para imbitahan ka rito. Huwag ka nang magpanggap na disente. Kantahan mo kami ng Shiba mo. Sir, mahiya naman po kayo sa sarili nyo. Nagmamalinis ka pa? Nandito ka lang naman para maglingkod. Huwag kang magkunwari. Sinasabi ko sa iyo, kakanta ka sa ayaw at sa gusto mo. Lahat naman tayo rito ay mga lalaki. Bakit kailangang apihin ng isang babae? Sino iyon? Sino ang nangangahas na sumagot sa akin? Ako nga ito. O kilala kita? Ikaw yung utusan na nagpakitang gilas sa eleksyon para sa prinsesa kanina. Bakit ka nakikisawsaw dito? Sige na nga, tutulungan ko na siya. Hindi ba't gusto mo lang makarinig ng magagandang musika? Ako na ang bahala. Ikaw? May alam ka ba sa musika? Baka naman kahit kailan ay hindi ka pa nakahawak ng instrumento. Malalaman mo kung may alam ako kapag sinubukan ko? Miss, hiram muna ng pipa mo. Hahaha, ngayon lang ako nakakita ng taong humahawak ng pipa ng ganyan. Ang marunong ka ba talaga? Kung hindi ay umalis ka na, huwag kang magpanggap. Brother He, siya ba ang dinala mong tao? Brother Lin, kung hindi mo talaga kaya ay hayaan mo na, huwag mong pilitin ang sarili mo. Grabe, hindi pa nga ako tumutugtog. At saka, siyempre hindi ako katulad ng mga ordinaryong taong ito. Gagamit ako ng teknik ng gitara para sa pipa. Tiyak na magugulat silang lahat sa gagawin ko. Lalo na tutugtugin ko ang Glorious Years na isang sikat na kanta. Siguradong magugulat sila ng husto. Ngayon ko lang narinig ang estilo ng pagtugtog ni Gongzi, ngunit ang himig ay talagang tumatagos sa puso. Parang bumabalik po ang aking alaala sa mga nakaraang panahon. Kung maaari po sana ay malaman kung ano ang pamagat ng kanta. Glorious Years. Glorious Years. Wala nang mas babagay pa. Marami talagang sorpresa si Gongzi para kay May Niang. Hindi nga nagkamali sa pagpili ng kampeyon sa paligsahan? Talagang humahanga ako sa inyo, sir. Ang galing mo, Brother Lin. Ikaw na naman ang sikat ngayon. Pero huwag kang masyadong magmadali.
dahil parating pa lang ang ating pangunahing handog ngayong araw. Sa inyong lahat, Gongzi, nandito ngayon ang pinakasikat na bituin ng Wanhualu para sa piging na ito sa inyong tahanan. Para magpasalamat kay Gongzi, ang sinumang makakapagpatawa sa ating mahal na si Mei Niang ay ituturing na isang espesyal na panauhin ni Mei Niang. Ako muna ang mauuna? Masyado kang pangit, umalis ka rito. Wala na bang ibang Gongzi dyan? Dahil tinulungan mo siyang makaalis sa gulo kanina, tiyak na makukuha mo na siya ngayon. Kaya pumunta ka na doon bilis. Nako, aray! Ang sakit ng ulo ko. Sige mga Ginoo, sandali muna. Anunsyo ko ngayong gabi na ang napiling bisita ni Mei Niang ay walang iba kundi ang Ginoong ito. Sana pala ay nagkunwari rin akong nadapa. Bilib na talaga ako sa iyo. Sulit na sulit ang gabi mo ngayon. Hayaan na. Ang mahalaga ay nakaiwas ako sa gulo. Sa ngayon, hindi ko na lang siya gagalawin at tapos ang problema. Sir, simula noong nasa Bitayan, matagal na kayong hinahanap ni Mei Niang. Hindi ko akalain na ngayong araw ay ililigtas niyo pa rin ako. Sir, kahit kailan niyo man nais ay maaari niyo nang isama si Mei Niang. Wag na! Sir, paano po kayo gustong pasalamatan ni Mei Niang? Anong balak mong gawin? Malalim na ang gabi, sir. Talaga bang hindi mo man lang ba ako kakausapin ng mas malalim sa loob? Bakit gising ka pa ng ganitong kalalim na ang gabi? Nagtatrabaho ka ba sa Xiao Mansion bilang utusan? Oo. Bakit? Wala lang. Magpahinga ka na. Linhi, tila na pagtatanto ko, nalalo akong nahuhulog sa iyo. Anong pinakain mo sa akin? Anong pinakain mo sa akin? Sisisihin mo ang sarili mo dahil isa kang miyembro ng pamilyang Xiao. Ang tableta ng 10,000 lason ang kakapakain ko lang sa iyo. Kapag hindi ka uminom ng gamot sa loob ng isang buwan, mawawala ka na sa mundong ito. Ano ba talagang kailangan mo? Gusto kong makipagtulungan ka sa akin mula sa loob. Tulungan mo akong makuha ang selyo ng Panginoon ng lungsod ng mga Xiao. Anong nangyayari? Hulihin niyo siya. Opo. Anong ginagawa nyo? Uncle Chen, sandali, anong balak nyo? Parusahan siya ayon sa batas ng pamilya. Huwag Bitiwan kayong niyo ako. gagalaw. Bakit nyo ako hinuhuli? Uncle Chen, bakit mo ipinagapos si Linhe? Ang batang ito ay umaaligid sa labas hating gabi, nanakaw ang selyo. Siguradong may kinalaman siya rito. Kahit na ganoon, hindi mo dapat ginagapos ang tao nang wala pang pruweba, pakawalan niyo siya. Opo. Miss, ano po ba ang nangyayari? Ang selyo ng ating pamilya Xiao ay nanakaw. At kapag may gumamit ng selyo ng Lord para buksan ang pinto ng lungsod, maaaring magkagulo dahil sa mga magnanakaw sa loob. Linhi, wala ka bang kinalaman sa nangyaring ito? Siyempre, wala po akong kinalaman. Miss, kung hindi po kayo naniniwala, maaari nyo po akong kapkapan. Wala po. Miss, napakahalaga nito. Hindi ka dapat magpadalos-dalos. Baka may kasama ang batang ito at nailipat na niya ang selyo kanina pa. May punto ka. Mabigat na usapin ito. Linhi, kailangang pasensya ka na muna sa gagawin namin. Ayos lang po, naniniwala akong hindi nyo ako pahihirapan. Kayong Dalhin mga niyo si tauhan, Linhi sa bantayan siyang mabuti. Opo. Lakad. Habang wala ang aking ama, ako ang masusunod sa mansyon. I-lockdown ang Xiao Mansion, halughugin ang buong paligid. Siguradong nandito pa rin ang magnanakaw sa Xiao Mansion. Juaner, samahan mo ako sa kulungan. Ako mismo ang magtatanong sa kanya. Opo? Juaner, magbantay ka sa labas ng pinto at huwag mong hahayaan na may makinig ng palihim. Opo. Miss, kailangang maniwala po kayo sa akin? Wala po talaga akong kinalaman dito. Naniniwala naman ako sa iyo, pero ang selyo ng mansyon ay nanakaw. Siguradong may taksil dito.
Bago ka pa lang dito at hindi mo pa kabisado ang pasikot-sikot, paano mo naman mananakaw ang selyo? May hinala na ba kayo kung sino ang nagnakaw? Wala pa akong maisip. Ngunit ipinasara ko na ang Xiao Mansion. Subalit kapag hindi pa rin nakita ang salarin, hindi ko ito maaaring ipasara ng habang buhay. Miss, mayroon akong paraan. Anong paraan naman ang nasa isip mo? Halika rito. Gagana kaya iyan? Subukan lang natin. Ayaw kaming paikutin ni Miss para maghanap. Sa halip ay tinipon tayo rito. Hindi kaya nakatakas na ang magnanakaw. Tinipon ko kayong lahat dahil nagpadala ng sulat ang aking ama at sinabi niyang bago siya lumabas ng kwarto ay naglagay siya ng fluorescent powder. Sino mang pumasok sa kwartong iyon, siguradong mag-iiwan ng bakas sa kanilang talampakan. Juaner, suriin silang isa-isa. Uncle Chen, saan ka pupunta? Miss, masama po ang pakiramdam ng tiyan ko. Gusto ko lang pong pumunta sa banyo. Hindi ba pwedeng mamaya na lang? Miss, hindi ko na po talaga kaya. Hindi nyo naman po siguro hahayaang mapahiya ako rito, di ba? Hayaan nyo na po siya, miss. Matanda na si Uncle Chen, hayaan nyo na siyang umalis. Ang lalaking ito ay talagang hangal. Bakit nagsialis ang lahat? Uncle Chen, alam kong ikaw ang nagnakaw nyon. Ibigay mo sa akin ang gamit. Ano ang mga pinagsasabi mo? Bata ka? Bakit mo ako pinagbibintangan? Hindi ba sabi mo ay mayroon kang pampakinang napulbos? Magpatawag ka ng titingin dito. Juaner, halika rito at tingnan mo. Tingnan mo ng mabuti. Wala naman, di ba? Huwag mong isiping hindi ko alam. Nagpalit ka ng iyong sapatos. Tumigil ka sa panloloko rito. Binibini, naninisi lang iyan para mapagtakpan ang sarili niyang gawa. Huwag kang pauto sa kanya. Sino ang nagsabi sa iyong mayroon talagang night powder sa loob ng silid? Sa loob ng silid na ito ay wala talagang night powder. Ang balitang iyon ay panloloko lang sa iyo. Sinadya lang namin iyon ni Binibini para mahuli kung sino ang may tinatago. Uncle Chen, bakit naman masyadong Uncle Chen mainit ang ulo mo at wala kang pasensya? Gusto ko lang sanang magpunta sa palikuran. Bakit kailangan mo pang magpalit ng sapatos para lang pumunta sa banyo? Ito, Binibini. Wala po akong kasalanan. Siguradong hindi ako ang kumuha ng selyong iyon. Juaner. Opo. Magsama ka ng tao para maghalughog sa silid ni Uncle Chen. Opo? Uncle Chen, mabuting umamin ka na lang ng totoo. Binibini, ito po ang nahanap namin sa silid ni Uncle Chen. Mga tauhan, dalhin si Uncle Chen sa labas at hintayin ang parusa ni Ama. Uncle Chen, paumanhin po. Binibini, wala po akong kasalanan. Linhi, maraming salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Nagpapasalamat ka sa akin? Bakit hindi mo na lang ibigay ang sarili mo sa akin? Ano bang pinagsasabi mo riyan? Mayroon ka ng prinsesa. Bakit pa ako ang iniisip mo? Iniisip? Hindi na kita kakausapin, bastos. Sandali, iyong tungkol sa pagiging tauhan mo. Isang linggo na ang nakalipas, bakit hindi pa rin ako pinupuntahan ni Mayniyang? Ngayong personal na akong tagapaglingkod ng aking reyna. Kung mawala man ako sa mundo, ay sobrang laking panghihinayang yan. Hindi maaari, kailangan kong puntahan ang babaeng iyon. Dahil kapag napahamak ako, luging-lugi talaga ako. Aba, sino kaya itong lalaking manloloko na ito? May gana ka pa talagang pumunta rito sa akin. Mayniyang, wala naman tayong sama ng loob sa isa't isa. At kung tutuusin ay nailigtas pa kita, di ba? May punto ang sinasabi mo. Noong nakaraan, pinapunta mo ako sa Xiao Mansion para kunin ang utos ng pinuno. Pero ang utos ng pinuno sa Xiao Mansion ay kakasagawa lang nakaraang mga araw at kakabawi lang nito kamakailan, kaya lalong naging mahigpit ang bantay doon. Hindi ba dapat muna nating pag-isipan itong mabuti? Anong gusto mong sabihin? Ang gusto ko lang sabihin ay baka pwedeng ibigay mo muna sa akin ang panlunas. Kasi baka mamaya, kung matagal kang hindi kikilos at natapos na ang isang buwan, hindi ba't mapaparusahan lang ako nang wala sa oras? Mahal kong Ginoo, paano naman kita magagawang saktan? Huwag kang mag-alala, buwan-buwan akong magpapadala ng tao para bigyan ka ng gamot. Napakasama naman ang ugali mo bilang isang babae. Sa kabutihang loob ko ay nailigtas kita, pero binigyan mo pa rin ako ng lason. At saka, nagkaroon na tayo ng espesyal na gabi. Kaya hindi na tayo estranghero sa isa't isa. Mahal kong asawa, bakit ba ang cute-cute mo? Huwag kang mag-alala, bakit naman kita sasaktan?
Bitamina lang ang binigay ko sa iyo. Binibiro lang kita, hindi iyon lason. Paano ko malalaman kung hindi mo ako niloloko? Sa tingin mo ba ngayon ay niloloko kita? Sige na, aalis na muna ako. Narito ka na rin lang. Balak mo na bang umalis agad? Lintik, sinusubukan niya ako. Mahal na prinsipe, kasalukuyang nakakulong si Uncle Chen sa pamilya Zhao. Nabalitaan ko po na nabigo siyang nakawin ng selyo ng pamilya Zhao. Hayaan mo na. Wala naman talaga akong inaasahang magagawa siya. Abisuhan mo ang mga tao sa Yellow Turbans. Kunin ninyo si Xia Yanran para sa akin. Gusto kong makita kung ang aking kapatid na hari ay talagang mahal na mahal ang anak niyang iyon. Masusunod po. Mahal kong kapatid, ang pwesto mong iyan ay gusto ko ring upuan. Anong ibig mong sabihin, Mei Niyang? Gusto mo ba akong alagaan bilang simpanan mo? Seryoso, binigyan mo pa ako ng cake pagkatapos nating matulog. Ano iyang ginagawa mo? Prinsesa po. Itigil mo na yan, huwag ka nang magpanggap. Kung talagang iginagalang mo ako, hindi mo sana tinanggihan ang pagpapakasal sa akin. Prinsesa, hindi naman sa ganoon. Linhe, malungkot ako dahil tinanggihan mo ang alok kong kasal. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Naiintindihan ko o hindi? Ano bang gusto mong gawin ko? Naku, wag mo na akong tawaging prinsesa. Tawagin mo akong Yanran. At isa pa, gusto kong samahan mo ako. Samahan mo akong mamasyal sa bayan. Sige po, Prin. Sige, Yanran. Tara, mamasyal na tayo. Sige. Mahal na prinsesa. Sapat na siguro ang araw na ito? Nakabili na tayo ng lahat ng dapat bilhin, di ba? Kailangan ko nang bumalik ng maaga. Isa lamang akong hamak na utusan. Baka parusahan ako ng mga boss ko kapag ginabi ako ng uwi. Sabihin mong sinamahan mo akong mamasyal. Tingnan ko lang kung sinong mga has na parusahan ka. Sige po, pero tingnan mo, ang mga tao sa kalsada ay paunti ng paunti. Takbo, takbo na. Siya na nga iyon. Kunin niyo siya. Linhe, Shh! anong nangyari? Siguradong ikaw ang hinahanap nila. Linhe, hindi ko na kayang tumakbo. Dala ko ang motor ko. Nandyan lang iyon sa kanto. Siguradong matatakasan natin sila kapag sinakyan natin iyon. Ha? Tara, Tara na. may motor tayo. Siguradong hindi nila tayo mahahabol. Mga hangal, mauuna na kami. Bye-bye. Ano ba yan? Wala ng battery? Ako. Hindi ito maaari. Paanong nawalan ng kuryente ang di-motor na sasakyan? Oo nga po. Boss, may sakit ba sa utak ang lalaking ito? Huwag nang maraming satsat, darating na ang mga gwardya anumang oras. Bilisan nyo at dalhin siya sa labas ng lungsod. Anong gagawin nyo? Huwag ka nang maingay. Kailangan mo kaming pagsilbihan ng maayos mamaya. Kung hindi, malalagot ka sa amin. Boss, anong gagawin natin sa lalaking ito? Tapusin siya? Huwag kayong mag-iiwan ng ebidensya. Huwag, isama nyo na lang ako. Huwag nyo siyang sasaktan. Hindi ko akalain. Ano bang kamandag meron ng lalaking ito? At masyadong nag-aalala sa iyo si prinsesa? Tama na ang daldal. Bilisan na natin ang kilos. Minalas ka lang talaga na nakatagpo mo kami. Boss, pakiusap po. Paalam na sa'yo. Kuya. May iniang. Zhang Meiniang, anong ginagawa mo? Ang taong ito, hindi niyo pwedeng saktan. May iniang. Paano ka nakapunta rito? Ang misyon nating mga hukbong dilaw ay ang kunin si Xia Yanran. Nakita ko sa malapit ang mga kakanin na ibinigay ko sa iyo, kaya naisip ko na baka may nangyaring masama sa iyo. Zhang Meiniang, ito ay pagtatraidor sa hukbong dilaw? Pag-isipan mong mabuti. Hindi ko intensyong mag-traidor, pero ang taong ito, hindi niyo pwedeng hawakan. Huwag kayong padala dahil babae siya. Sabay-sabay kayo, hulihin siya. Hindi dapat magkaroon ng kahit anong pagkakamali rito. May iniang. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Hindi sapat ang galing nila para talunin ako. Yanran. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako? Mabuti naman, siya ang nagligtas sa buhay mo, bilis. Maraming salamat po. Anong ginagawa mo? Iba ang pagliligtas kay Linhe, pero kailangang sumama ka sa akin. Kailangang sumama ka sa akin. Ayoko. Hoy! Linhe, ano ba talaga ang balak mo? Dapat nga ay ako ang nagtatanong sa iyo. Ano ba ang ginagawa mo?
Huwag mong kakalimutan na tauhan din ako ni Hukbong Dilaw at ang misyon ko ay ang kunin siya. Hindi maaari. Hanggat narito ako, hindi mo makukuha si Yanran. Napakatamis mo naman palang tumawag kay Yanran. Mukhang ang galing mo talagang makisama sa kahit kanino. Wala ka talagang naiintindihan? Mga sunod-sunuran lang kayo ni Hukbong Dilaw. Tumahimik ka. Ikaw ang walang alam sa lahat, corrupt ang gobyerno, at ang pagluklok lang ng bagong hari ang tanging paraan para baguhin ang mundong ito. Wala akong pakialam. Hanggat narito ako, hindi mo siya maiuuwi. Umalis ka sa dinadaanan ko. Anong gagawin mo? Linhe, magkaiba ang ating pinaninindigan. Ayoko na kitang makita pang muli. May iniang. Mayaman na ako. Sa pagkakataong ito, mayaman na talaga ako. Linhe, magsalita ka. Sino ka ba talaga? Ako. Ako si Linhe, ang tauhan ni Xiao Mansion. Nagsisinungaling ka. Paano nalaman ng isang tauhan ang lahat ng ito? Kapag hindi mo ito na ipaliwanag ng maayos o kung may masama kang balak, ipag-uutos ko na agad kitang tapusin. Sige? Hindi na ako maglilihim sa iyo? Ang totoo, pumunta ako rito sa Xiao Mansion dahil lang sa iyo. Ano? Dati rin akong isang iskolar. Nang taong kumuha ako ng pagsusulit sa kabisera, nakilala ko si Binibini sa daan. At ito ay pag-ibig sa unang tingin. Dahil doon, iniwan ko ang aking pag-aaral at pumunta rito sa Xiao Mansion para lang maging malapit na tauhan ni Miss Xiao. Paano mo ito nagawa? Binibini? Napakatalino ni Linhe, pero isinuko niya ang kanyang kinabukasan para sa'yo at gumasta pa siya ng malaking halaga ng pera para lang bilhan ka ng hairpin? Ano pa ang dapat nating pagdudahan? Sige, maniniwala muna ako sa iyo sa ngayon. Pero kapag nalaman kong may iba kang balak, hinding-hindi kita mapapatawad. Walang silbi. Walang silbi. Kayong lahat ay walang silbi. Sa loob ng maraming taon, nagpakain lang pala ako ng mga taong walang silbi. Sir, ang anak po ng mayamang negosyante na si Zhang He ay gusto makipagkita sa inyo. Papasukin mo siya sa bulwagan, susunod na ako agad. Nagbibigay galang po sa inyo, sir. Huwag ka nang masyadong magbigay galang. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Narito po ako para tulungan kayong magtagumpay sa inyong balak. Bakit naman ako mangangailangan ng tulong mo? Tungkol po ito sa pamilya Xiao na selyo. Napakalakas ng loob mo. Anong pinagsasabi mo? Anong kinalaman ko sa selyo ng pamilya Xiao? Huwag po kayong kabahan. Naparito po ako dahil alam ko ang inyong mga plano. Alam ko po na gusto nyo ang pamilya Xiao na selyo. Maari po akong mamanhikan kay pamilya Xiao. Kapag nakapasok na ako sa Xiao Mansion, magiging napakadali nang makuha ang selyo ng pamilya Xiao para sa inyo. Bakit mo naman ako tutulungan? Ang Linhe na iyon ay masyadong mapangahas. Ipinahiya niya ako sa harap ng maraming tao. Alam kong gusto niya si Binibining Xiao at hanggat makakapaghiganti ako, handa akong tulungan kayo, sir. Bata ka pa pero marami ka ng alam, Ginoong Zhang. Ha 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 ha. Kuya Lin! Kuya Lin, may masamang nangyari. Ang isa sa 4 na tanyag na lalaki na si Zhang He ay narito para mamanhikan kay Binibini. Ano? Hinding-hindi ko ibibigay ang puri ko sa Linhe na iyon. Baka kailanganin ko. Binibini, may masamang balita. Si Kuya Linhe, sinubukan niyang wakasan ang sarili niyang buhay? Uncle Xiao, nahulog po agad ang loob ko kay Yuexin nang makita ko siya at ngayong araw ay nagdala ko ng kaunting regalo para formal na mag-propose sa inyong anak. Sana po ay pumayag kayo, Uncle. Zhang He, ano bang ginagawa mo? Sino ba iyan? Bakit parang wala siyang galang? Ama, siya po si Linhe. Kung ganoon, Linhe, umupo ka. Uncle, magkapantay po ang katayuan namin ni Miss Xiao at ang kasalang ito ay inaprubahan na rin ng aking ama. Sana po ay pumayag na kayo, Uncle. Ginoong Zhang, ilang beses pa lang tayong nagkikita. Pero nag-propose ka na agad sa akin. Naguguluhan po ako. Sana ay pag-isipan niyo pa itong mabuti, Ginoong Zhang.
Hindi na kailangang pag-isipan pa. Miss Xiao, bagay na bagay tayo sa isa't isa. Bakit hindi na lang natin ito ituloy ngayon? Siguradong magiging magandang balita ito sa lahat. O iniisip ba ni Miss Xiao na ako, si He, ay hindi karapat-dapat para sa iyo? Ginoong Zhang, kailangan mo ba talagang maging mapilit? Sa totoo lang, walang nararamdaman ng anak ko para sa iyo. Ginoong Zhang, pakiusap, umalis ka na. Ikaw. Tandaan mo ang mga sinabi mo. Napakayaman ng pamilya ko sa lugar na ito. Sa pagtrato mo sa akin ng ganyan, hindi ka ba natatakot na... Manahimik ka, pinalalayas ka na. Kahit na hindi naman galing sa mataas na antas ang ating pamilya Xiao, pero may pangalan pa rin tayo dito sa dinastiyang Xia. Balak mo bang pagbantaan ang anak ko? Hinding-hindi ko hahayaan ang kawalang hiyaan mo. Ako. Paalisin na ang taong iyan. Lin He, humanda ka. Hindi pa dito natatapos ang lahat. Lagi na lang sinisira ng Lin He na ito ang mga plano ko. Batang amo, kamusta po? Dahil kayong pinakamayamang tagapagmana ang nanligaw, tiyak na napakalaking karangalan nito para sa pamilya nila. Pumunta ka sa itim na merkado at bumili ng pampatulog, iyong pinakamalakas ang epekto. Batang amo, kayo po ba? Bakit mo pa tinatanong? Gawin mo na lang ang sinasabi ko. Ayaw makuha ni Xiao Yuexin sa maayos na usapan. Pwersahan na lang. Zhang He, anong ginagawa mo rito? Binibining Xiao? Anong nararamdaman mo? Zhang He, anong ginawa mo sa akin? Pinainom kita ng gamot para makatulog ka. Ikaw na walang hiyang babae ka, ipapakita ko sa iyo ang galing ko ngayon. Huwag kang lumapit. Sinasabi ko sa iyo, isusumbong talaga kita sa mga autoridad dahil sa panghahamak mo sa akin. Sige, magsumbong ka. Bitawan mo ako. Tingnan natin kung hindi ka husgahan ng lahat ng tao. Tingnan natin kung may tatanggap pa sa iyo. Anak ako ni Ministro ng Pananalapi. Kahit magsumbong ka pa sa mga opisyal, sasabihin ko lang na ikaw ang nanalo sa akin. Hahaha. Wala kang dangal. Anong masama kung wala akong dangal? Tulungan niyo ako. Linhi. Linhi, nasaan ka na? Kapag nakuha ko na ang loob mo, binibining Xiao. Ako pa rin ang panalo. Sa huli ay kusa ka ring magpapakasal sa akin. Hindi ba? Yuexin, ipinaghanda ka ni Papa ng pampakalma. Zhang He. Tulungan niyo ako. Nilagyan niya ng gamot ang inumin ko. Linhi. Anong ginagawa mo rito? Zhang He. Iligtas mo ako, bilis. Ano ang ginagawa mo? Yuexin, maayos na ang lahat. Ibababa ko lang siya. Linhi. Sobrang init ko. Linhe. Walang hiya, hindi ko na kaya. Wala na akong pakialam. Sa dating buhay ay hindi tayo nagkatuluyan, ngunit sa buhay na ito, kukunin na kita. Yuexin, tayo ay. Huwag mo na itong babanggitin kailanman. Anong gagawin sa kanya? Linhe, buwisit, ikaw na naman. Bakit ba palagi ka na lang nakakasagabal? Young Master He, hindi ko akalain na magagawa mo ang ganitong klaseng bagay. Kung matalino ka, pinapayuhan kita na pakawalan mo na ako agad. Ako ang anak ng pinakamayamang tao rito. Wala akong pakialam kung sino ka. Magsalita ka. Bakit mo pinainom ng kung ano si Yuexin? Basta gusto mo, Linhe. Lahat yan ay aagawin ko sa iyo. Isa ka lang namamasukan. Bakit mo ako binabangga? Young Master He, sabihin mo ang masamang ginawa mo ngayon kapag nalaman ito ng lahat ng tao sa labas. Maisasalba mo pa ba ang reputasyon mo? Linhe, pinapayuhan kita. Pakawalan mo na ako ngayon din. Dahil kapag hindi mo ako pinalaya, pagbabayarin kayo ng tatay ko. Titingnan ko kung paano kami pagbabayarin ng tatay mo para sa pamilya Xiao. Ano kaya kung kaladkarin na natin siya palabas? Linhe, sinasabi ko sa iyo, pakawalan mo na ako. Ikaw. Young Master He, ngayon ay sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ng tao ang tunay mong pagkatao. Bakit may ganitong klasing tao? Napakasamang tao.
Sino ang mag-aakalang isa sa 4 na dakilang iskolar ay kayang gumawa ng ganito? Grabe, nakakahiya talaga. Akala ko kung anong galing meron si Jiang He, isang walang kwenta lang din pala. Hayaan na. Hindi ko na kailangan ang selyo ng pamilya Xiao. Kayong dalawa. Nandito po kami. Ipakita ang aking simbolo, buksan ang tarangkahan, kahit walang selyo, hayaang ang ating hukbo ay pumunta sa loob at lumaban. Tumahimik kayo. Nandito tayo sa loob ng palasyo. Bakit kayo ganyan kumilos? Mahal na hari, ang pagsuway ni Xia Yawang kasama ang hukbong dilaw ay pilit na sumisira sa ating harang. Tumatakas na ang ating mga sundalo sa takot. Napakaraming mahuhusay sa ating kaharian. Hindi ba talaga tayo makahanap ng isang general na haharap sa hukbong dilaw? Amang hari, mayroon po akong mairerekomenda. O? Yanran? Sino ang iyong tinutukoy? Si Pamilya Shaolin, hipo. Napakahenyo ng taong ito, balita ko ay eksperto rin siya sa stratehiyang militar, kaya siguro... Nakakatawa. Ang pakikipagdigma ba ay laro para sa inyo? Kahit kailan ay hindi ko narinig ang Lin He na iyan, gaano man siya katalino, isa lang siyang katulong sa bahay. Ang mga plano sa pakikipaglaban ay hindi basta-basta ipinauubaya sa kahit sino. Kung ganoon, meron ba sa inyong gustong magboluntaryo? Sige na nga, ipatawag si Lin He sa palasyo. Kuya Lin! Kuya Lin, masamang balita. Ang isa sa mga 4 na dakilang pantas na si Zhang He ay pumarito para hingin ang kamay ni Binibini. Ano? Bakit ko isusuko ang sarili ko kay Lin He? Magagawa ko ba talaga ang... Ma'am, masamang balita po. Si Kuya Lin He po. Nawalan na siya ng pag-asa sa buhay. Lin He, bakit mo ba binabalak na mawala? Matapos mong samantalahin ang pagkakataon sa akin, ay gusto mo na lang akong iwanan. Aray! Ano bang nangyayari dito? Sandali, hindi ko naman balak saktan ng sarili ko. Sino ba ang may sabi sa inyo niyan? Sabi ni Juaner ay kanina ka pa raw busy sa kusina mula pa kaninang umaga. At dahil sa amoy na lumalabas doon, naisip nilang gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Juaner, ano ba itong kalokohang tungkol sa pagtapos ng buhay? Kuya Lin, pero iyong amoy kasi. Ito ay tinatawag na luho si Fen. Hindi nyo lang maintindihan. Ang totoo niyan, ang pagkain dito sa mansyon ay araw-araw na walang lasa at nakakasawa, kaya naisipan kong gumawa ng masarap na pagkain para sa sarili ko. Huwag kang tumingin sa baho ng amoy nito dahil sobrang sarap nito kapag tinikman na. Lin He, anong gusto mong kainin? Ipagluluto kita. Ayaw mo ba? Huwag na lang nating kainin iyang. Luo si Fen na iyan, maaari ba? Masarap talaga ito? Kung ayaw mong maniwala, ipapatikim ko sa iyo. Ang sarap nga ng pansit na ito, mabaho man ang amoy pero napakalinamnam naman. Siyempre, kung hindi ka pa naniniwala, tikman mo pa. Binibini? Kumusta ka na? Lin He, totoo ngang hindi mo ako niloko. Ang bagay na ito ay mabaho ang amoy, pero masarap pala. Hindi ito maikukumpara sa mga kinakain natin sa araw-araw. Sabi sa iyo, di ba? Heto Juan Air, tikman mo rin. Kuya Lin He? Napakagaling nito. Ang pansit na ito, napakasarap talaga. Tingnan nyo, kailan ko ba kayo niloko? Marami pa nito rito, ibahagi nyo na ito sa lahat. Sige po. Ano pong kailangan nyo sa akin, sir? Bakit nyo kinakain ang duming iyan na parang napakasarap? Ipinapatawag ka ng mahal na hari sa palasyo. Nagbibigay pugay po ako sa inyo, mahal na hari. Maaari ka nang tumayo. Gusto kitang tanungin, may alam ka ba pagdating sa digmaan? May kaunting kaalaman po ako. Kung ganoon, tatanungin kita. Kung hahayaan kitang pamunuan ng mga sundalo para pigilan si Huang Imperial Guard, may lakas ka ba ng loob na gawin iyon? Kung may tiwala po kayo sa akin, mahal na hari, karangalan ko pong gawin ang aking tungkulin. Dahil sa sinabi mong iyan? Mahal na hari, ang taong ito ay isang espiya ng hukbong dilaw. Huwag po ninyong ituloy yan. Mahal na hari, nagsisinungaling po siya. Noong araw na isasagawa ang parusa kay Hukbong Dilaw, malinaw na ikaw ang sumagip sa kanya. Kasabwat ka ni Hukbong Dilaw? Lin He, totoo ba ito? Mahal na hari, makinig po kayo sa paliwanag ko. Mahal na hari, huwag po kayong maniwala sa mabulaklak na salita ng taong ito. Kapag hindi ito pinarusahan, ang anib ang ating kaharian, magkakagulo ang palasyo, at babagsak ang ating bansa. Handa po akong ibigay ang lahat upang imulat kayo. Pakiusap po, parusahan ng lalaking ito. Ipakulong si Lin He sa piitan at hintayin ang aking magiging hatol. Amang hari, wag po.
Hindi maaaring maging tauhan ni Hukbong Dilaw si Linhe. Iniligtas niya pa nga ako mula sa mga kamay ni Hukbong Dilaw. Ilayo siya sa harapan ko. Ama. Yanran, maghapon at magdamag ka ng nakaluhod diyan. Bakit mo ba ito ginagawa sa sarili mo? Ama, hindi ko hinihiling na palayain niyo si Linhe. Pero sana bigyan niyo siya ng pagkakataong makapagpaliwanag dahil talagang hindi siya tauhan ni Hukbong Dilaw. Ama, kapag hindi kayo pumayag, mananatiling nakaluhod si Yanran dito. Sige na nga. Bibigyan ko siya ng isang pagkakataon na magpaliwanag. Yanran, tulungan mong makatayo si prinsesa at pagpahingahin siya ng maayos. Linhi, tapat ang nararamdaman ng prinsesa sa iyo. Isang araw at isang gabi na siyang nakaluhod para lang bigyan ka ng pagkakataong magpaliwanag. Mahal na hari, sasabihin ko po ang totoo. Ako po ang reinkarnasyon ng bituing Wenku mula sa langit. Nandito ako para tulungan po kayo na ubusin ang Hukbong Dilaw. Bata, huwag kang magsinungaling ng ganyan, hindi iyan isang biro. Kung ganoon, hindi ba't nahulog ako mula sa langit noong araw na iyon? Iyan. Sino ang nakakaalam kung anong mahika ang ginamit mo? Sige, kung hindi kayo naniniwala, sa tanghali pagkatapos ng 3 araw, maaari nyo na akong parusahan dito. At sa oras na iyon ay magkakaroon ng milagro sa langit, magdidilim ang buong paligid. Mahal na hari, huwag po kayong maniwala sa kanyang mga panlilinlang, hinihiling ko pong iutos na ang pagpaparusa sa kanya. Dahil sinabi na iyan ni Linhe, bakit hindi tayo maghintay ng 3 araw? Kung hindi mangyayari ang sinabi ni Linhe, hindi pa huli ang lahat para parusahan siya. Kasi kung tatapusin ko ang buhay ng reinkarnasyon ng bituing Wenkwe, hindi ba't magiging makasalanan ako sa buong mundo? Iho, magtatanghali na at tingnan natin kung may magliligtas pa sa iyo ngayon. Pagdating ng tanghali, maaari na siyang parusahan. Tingin ko ay mapanlinlang ang batang ito. mukhang tapos na ang kanyang swerte. Tanghaling tapat at napakalinaw ng langit, saan naman manggagaling ang sinasabi nilang pagdidilim. Linhe, wag mo akong bibiguin. Tanghali na, parusahan na siya agad. Nagbabago ang langit. Sandali. Mabuti na lang at napag-aralan ko ang astronomy sa nakaraan kong buhay at kinalkula ko na magkakaroon ng eclipse ngayong tanghali. Kung hindi dahil doon, siguradong katapusan ko na. Sandali. Bilis. Pakawalan ng muling pagkabuhay ni Wen Quixing. Hindi ito maaari. Mahal na hari. Isang itim na sining ito, siguradong kamandag ito ng masamang mahika. Ang ganitong senyales sa langit, paanong magiging masamang mahika iyan? Paulit-ulit mo akong pinipilit na parusahan si Wen Quixing. Ano ba talaga ang balak mo? Pasensya na po kung nabigo ko kayong lahat. Tila ayaw rin ng langit na mawala na lang ako ng ganong kadali bilang Wen Quixing. Linhi, tunay ka ngang si Wen Quixing. Huwag kang mag-alala hanggat narito ako. Sisiguraduhin kong magiging ligtas ka sa buhay na ito. Ang posisyon ng general laban sa Hukbong Dilaw ay para sa iyo lamang. Salamat po, mahal na hari. Ngunit hayaan niyo po akong tumanggi. Bakit? Nagtatampo ka pa rin ba sa akin? Linhi, huwag ka nang magalit kay ama. Isipin mo na lang ang kapakanan ng nakararami. Hindi po ganoon iyon. Kaya lang, noong nasa kulungan ako, nabalitaan kong napakarami ng mga kawal ng Hukbong Dilaw. Kung ako ang papamunuan nyo, natatakot akong baka hindi namin kayanin ang dami nila. Masyado silang marami para sa amin. Kapag ako ang namuno, baka maging pinuno lang ako ng isang talunang hukbo. May paraan ka ba para rito? Mahal na hari, bigyan niyo po ako ng 1 buwan, gagawa ako ng mga bagong sandata, at sa panahong iyon, siguradong matatalo natin ang mga kaaway. Sige, bibigyan kita ng 1 buwan. Maraming salamat po, mahal na hari. Linhe, ayos ka lang ba? Ayos lang ako? Yanran, mayroon bang minahan ng saltpeter ang ating kaharian? Ang bayan kung nasaan si Pamilya Xiao ay mayaman sa saltpeter. At ang minahan Ay nasa hilagang bahagi ng lungsod. Sige. Pupunta muna ako para palakasin ang loob ng mga kawal, para makapaghanda sila, at pagkatapos ng 1 buwan, mapapaalis ko ang mga kaaway. Linhe, huwag kang makipagbiruan. Dahil lang sa isang minahan, sa gitna ng napakalaking lamang ng bilang ng kalaban, paano mo mapapaalis ang mga kaaway sa loob ng 1 buwan? Yanran, magtiwala ka sa akin. Kailan ba kita niloko? Mahal na hari, sana po ay bigyan niyo ako ng 50 manggagawa. Pagkatapos ng 1 buwan, siguradong magkakaroon ako ng paraan para mapaalis ang mga kaaway. Sige,
Bibigyan kita ng 1 buwan, pero sa ngayon ay marami na tayong mga kasamahang sugatan at nawala. Baka, huwag kang mag-alala. Samahan niyo ako sa silid ng mga sugatan? Sige. Salamat po, mahal na hari. Mahal na prinsesa, Hindi na kailangang magbigay galang. Nandito ako para kumustahin ang kalagayan ng ating mga kasamahan. Magpatuloy na kayo. Anong nangyari? Baka hindi na kayanin ng kawal na ito. Mukhang kailangang tanggalin ang isa niyang braso. Sa tingin ko ay hindi naman kailangan. Kahit na malubha ang tama ng palaso sa kanya, hindi aabot sa puntong kailangang putulin ang kanyang kamay, tungkol naman sa panganib sa buhay niya. Yan Ran, hindi kaya labis lang ang iyong pag-aalala? Linhe, tingnan mo ito. Ano ito? Abong galing sa sinunog na kahoy at lupa ito, ginagamit ito para patigilin ang pagdurugo at ibalot sa sugat. Hindi ko akalain na napakahuhuli pala ng medisina rito sa dinastiyang Great Shah, kahit gamot para sa pagdurugo ay wala. Biro ba ito? Napakaraming mikrobyo sa abong ito at gagamit kayo nito sa ganito kalalim na sugat, siguradong halos lahat ng pasyente ay magkakaroon ng tetanus. Sir, ano po ang mikrobyo? Ano po ang tetanus? Ganito ang paraan ng paggamot sa libu-libo naming sundalo? Bakit niyo po sinabing biro lang ito? Maswerte lang siya kung magpapagaling siya. Kaya naman pala marami ang nawawala sa hukbo natin sa ganitong paraan ng paggamot, nakapagtataka kung walang mawawala. Sir, may alam ba kayo sa panggagamot? Kung wala, pakiusap ay huwag niyo kaming istorbohin sa pagliligtas ng buhay. Ginoong Lin, hindi niyo po ito pwedeng pakialaman? Inamin kong matalino kayo sa ibang bagay, sir. Pero sa usaping paggamot, sumunod na lang po tayo sa doktor. Sir, pakiusap. Lumabas na po kayo. Huwag niyo nang antalahin ang paggamot ko sa sugatan. Ito ay, ang sugat na ito ay kailangan lang gamitan ng purong alak, linisin lang ng simple at pagkatapos ay tahiin gamit ang karayom at sinulid at regular na punasan ng alkohol, bakit kailangang pahirapan ng ganito ang sarili nating mga tauhan? Sir, sa totoo lang po, ano ba ang alkohol? At para saan yan? Ang alkohol ay parang alak din, pero mas matapang ito at madaling magliyab at ang mahalaga ay nakakapuksa ito ng mikrobyo. Ginagamit ito para linisin ang sugat para hindi lumala ang impeksyon. Nagbibiro na naman po kayo. Ginoong Lin, ngayon ko lang narinig na ang alak ay iniinom para mawala ang sakit, pero kailanman ay hindi pa ginamit ang alak na panghugas ng sugat. Yan Ran, kung hindi ka naniniwala, kumuha tayo ng isang tao at subukan natin. Makikita ang resulta pagkalipas ng 2 araw. Hindi maaari ito. Ang buhay ng sundalo ay hindi laro. Higit 30 taon na akong nagagamot sa ganitong paraan. Pagkatapos ay gagamitin mo lang sa isang subok ang buhay ng kapatid natin, hindi ako papayag. Ako ang hinirang ng emperador bilang general? Paano ko mapapahamak ang sarili nating mga tauhan? Sige, hayaan mong kumuha ako ng isa. Pagkalipas ng 1 araw, kung hindi naging epektibo ang paraan ko kaysa sa iyo, handa akong itaya ang sarili kong buhay sa harapan ng hari. Sige, gagawin natin ang sinabi niyo. Kapag hindi gumanda ang kalagayan niya sa loob ng 1 araw, talagang isusumbong kita sa hari. Paano kung hindi mas mahusay ang paraan mo kaysa sa akin? Handa akong mawala-wala. Kung ang paraan mo ay mas mabuti kaysa sa akin at maliligtas ang libu-libong kawal, hindi mahalaga kung ano ang mangyari sa akin. Mabuti, sige, bibigyan natin ito ng 1 araw na palugit. Pagkalipas ng 1 araw, kung ang paraan mo ay hindi kasing husay ng sa akin, susunod tayo sa napagkasunduan. Yan Ran, kunin mo na siya. Humanap ng mediko na susunod sa paraan ko. Yan Ran, bakit simula noong mag-filter ako ng alak, ay araw-araw ka nang kumukuha nito? Nabalitaan po ng mahal na hari ang tungkol sa ginawa ninyong alak, at pagkatapos niya itong matikman ay sobra ang kaniyang paghanga, kaya araw-araw niya akong inuutusan na kumuha. Aba, nandito na ang manggagamot ng hukbo. Sir, ang mga sugatang sundalo na sinunod ang inyong pamamaraan ay mabilis na gumaling at walang naging komplikasyon. Totoong mas mahusay ito kaysa sa paraan ko. Alinsunod sa ating kasunduan, narito po ako para harapin ang aking kaparusahan. Hoy, sandali lang. Talaga bang iniisip mo na papaparusahan ka ng boss? Ito ay, hayaan mo na, sapat na iyan. Kung hindi kita hinamon, paano mo ako papayagang subukan ang paraan ko? Dahil napatunayan na natin ngayon, sundin mo na ang aking paraan sa paggamot ng mga sugatan. Mabuti kang doktor, hindi ko hahayaang mawala ka sa amin. Maraming salamat po, sir. Si General ay may pambihirang talino at kabutihan. Hangang-hanga po ako sa inyo. Sige na. Umalis ka na at naghihintay na ang mga kasamahan natin sa iyo. Tara na, kailangan Sige. na nating gumawa ng mga armas. Sir, nakatukla si Linhi ng bagong paraan ng paggamot. At natatakot ako na baka hindi ito makabuti sa atin. Hinding-hindi ko hahayaang sirain niya ang mga plano ko. Kawal, utusan mo ang iyong mga tao na dalhin ang taong iyon sa Xiaojia City. Sir, huwag po ninyong gawin niyan. Napakalubhanan ng sakit na nararanasan ng taong ito. At kapag dinala niyo po siya sa Xiaojia City, ay magdudulot ito ng kapahamakan sa maraming tao. Sino ba ang prinsipe sa ating dalawa?
Gawin mo ang inuutos ko sa iyo. Sumunod ka na lang sa aking mga tagubilin. Masusunod po. Mahal na hari, nagsumite po ng ulat ang pinuno ng pamilya Xiao. Laganap na ang matinding sakit sa Xiaojia City at marami na po ang nawala sa taong bayan. Ano? Iutos sa lahat ng mga bantay na isara ang kani-kanilang mga lungsod. Kailangang mapigilan ang pagkalat ng sakit. Sino mang susubok na tumakas o lumampas sa hangganan ay kailangang maparusahan ng matindi. Sino ang mag-aakalang magiging general na si Brother Lin? Malugod kitang binabati. Ngunit pakiramdam ko, ang mga hukbong dilaw na iyon ay hindi hahayaan na tapusin sila ng ganoon lang kadali. Huwag kang mag-alala, napakatalino ni Brother Lin. Anumang problema ang dumating, siguradong may solusyon siya. Dahil masaya tayo ngayon, tara na, mag-inuman tayo. Pasensya na, ngunit hindi mo na ako sasama. Marami sa ating mga kababayan ang nagpapasaklolo ngayon at mukhang hindi payapa ang labas. Huwag na muna. Grabe naman, malapit na ang katapusan ng taon. Baka sipon lang iyan ng mga tao? Anong ikinababahala mo? May mangyayari bang masama? Brother He, anong nangyari sa'yo? Brother He, gising! Brother He. Linhe, simula nang magkasakit si Sir Hiyuan ay malungkot ka na. 3 araw ka na ring hindi nakakapagpahinga ng maayos, kaya magpahinga ka na muna. Kuya Linhe, magpahinga ka muna sandali. Kapag ipinagpatuloy mo iyan, ay baka magkasakit ka na rin. Kaso ay may bigla ang epidemya sa lungsod na ito. Maraming mamamayan ang nahawa at may mga nawalan na rin ng buhay sa mga kalsada. Maging sa kampo ng militar ay marami na rin ang may sakit. Kung hindi natin matitipon ang mga sundalo, anong silbi ng mga sandatang ginawa ko? Kuya Linhe, napakatalino mo. Kaya dapat ay mag-ipon ka ng lakas para maligtas ang mga mamamayan. Kahit pa matalino ako, ay mabilis pa rin ang pagkalat ng sakit na ito. Wala rin akong alam sa panggagamot. Ano na ang dapat nating gawin? Paano kung isolate muna natin ang mga mamamayan at sundalo sa kanilang bahay para hindi na makahawa ng iba? Hindi naman mga Diyos ang mga tao, kailangan nilang kumain, magsaka, at magsanay. Saka ang pinagmulan ng sakit na ito ay mga insekto at peste. Kahit nasa bahay sila ay mukhang hindi sila ligtas sa mga yan. Alam ko na. Halika, Yuexin. Ibigay mo ito sa mga nagbabantay sa buong lungsod, ipagawa mo agad ang mga ito. Ipakalat nyo ito at pasuotin ang lahat ng taong lalabas sa lungsod. Kailangang isuot ito, ibigay ang unang batch sa mga sundalo, sabihan silang puksain muna ang mga insekto bago lumabas, at huwag iinom ng tubig na hindi napakuluan. Ginoong Lin, may punto ang paraang iminumungkahi nyo, ngunit ang malaria ay kumalat na kay Hiyuan at wala na kaming magagawa. Wala nang magagawa. Ngayon, ang buong lungsod ay nahawaan na ng malaria at sinasabi ninyong lahat na wala na kayong magagawa. Hahayaan nyo na lang ba na mawala ang lahat ng tao sa lungsod? Gongzi, dahil sinusunod ng lahat ang inyong mga paraan, ang pagkalat ng malaria ay bumagal na nga. Pinupuri ng lahat si Gongzi. Subalit para sa mga taong may sakit na, talagang wala na kaming magagawa sa kanila. Ang korte pa ay hinarangan ang buong lungsod. Papasok lang ang puwede at walang lalabas. Hanggat hindi tumitigil ang malaria, ang lahat ng mamamayan ay mawawala na rito sa loob. Sige, naintindihan ko. Maaari na kayong lumabas. Gongzi, hindi ito maganda. Gongzi, may grupo ng mga tao sa labas na nagigiit na makita kayo. Papasukin niyo sila. Sir, kung hindi malulutas ang salot na ito, wala na kaming paraan para mabuhay. Maging ang mga sikat na manggagamot ay walang magawa sa malaria, anong magagawa ko? Sir, nasa kamay niyo na ang kontrol sa militar ng lungsod na ito. Mula nang magsuot ng proteksiyon ang mga sundalo para puksain ang mga insekto, halos wala na ring nadadagdag sa mga may malaria. Sa ngayon, halos ang mga dati ng may sakit na lang ang naiwan sa lungsod. Bakit hindi? Bakit hindi ano? Bakit hindi na lang dalhin ang mga sundalo para tapusin ang lahat ng may sakit para mas mabilis na mapigilan ang epidemya, maiwasan ang pagkalat, at para alisin na rin agad ng gobyerno ang lockdown? Ilang 10,000 buhay at ilang 10,000 pamilya ang sinira mo dahil lang sa utos mong sunugin sila. Ang lakas ng loob mo. Hindi naman na sila gagaling, kaya mabuti pang mawala na lang sila para hindi na sila makahawa pa sa mga malulusog na tao. At ikaw lang naman ang masyadong mabait. Kung iba yan, matagal na silang nag-utos na sunugin ang mga tao. Ha! Napakagaling na kesyo wala raw makakapagpagaling sa kanila.
Ang buhay nyo mahalaga, pero ang buhay ng iba, hindi na. Sinasabi ko sa inyo, ang sakit na ito ay kaya kong gamutin. Mga tauhan, simula sa araw na ito, kung sino man ang maglalakas loob na magmungkahing sunugin ng mga tao, ay agad na dalahin at ikulong sa bilangguan. Opo. Hindi mo pwedeng gawin ito. Hindi alam ang pinagmulan ng sakit na ito at walang gamot. Sasabihin mong kaya mong gamutin, pero wala ka namang patunay. Ipapahamak mo lang ang lahat ng tao sa buong lungsod. Ilabas siya! Masusunod po! Masusunod po! Sir, kaya niyo po ba talaga itong gamutin? Lumabas ka muna. Kailangan kong mag-isip ng mag-isa. Opo. Opo. May usap-usapan ngayon sa buong lungsod na masyadong mapagmataas si Linhe, ang lakas ng loob na sabihing kaya niyang gamutin ang malaria at baka madamay lang ang lahat ng tao sa lungsod. Totoo iyan. Sabi nila, ang ginoong ito ay dahil sa kaibigan niyang may sakit. Ayaw pa ring sumuko at gustong mandamay ng buong lungsod para sa kanyang kaibigan. Kaya ikaw, Ginoong Lin, hanggang kailan ka ba magtatago dito at magiging duwag? Ang bakuna. Hindi ko magawa. Ano pa ang gagawin ko? Linhe, alam naming nahihirapan ka. Pero hindi mo kasalanan ang pagkalat ng malaria. Huwag mong masyadong sisihin ang iyong sarili. Palagi kaming naniniwala sa iyo ni Yanran. Oo, Linhe, normal ka lang na tao. Huwag mong bigyan ng masyadong pressure ang sarili mo. Isa pa, ang face mask na ginawa mo ay nakapagligtas na ng napakaraming buhay sa lungsod na ito. Gusto namin ni Ate Xiao ang makabubuti sa iyo, kaya dapat ay magpakatatag ka. Sige. Mabuti. How? Artemisinin. Tama, artemisinin. Uexin? Yanran? Alam ko na. Ang artemisinin. Naisip ko na. Hindi ito. At hindi rin ito. Kuya Linhe, inutusan niyo akong pakilusin ang lahat ng mamamayan ng lungsod upang hanapin ang lahat ng halaman na may pangalang How? Bakit niyo po ito ginagawa? Siyempre, para makapagpagaling, ano pa nga ba? Linhe, sinabi mo na ang artemisinin na iyan ay makakagamot sa malaria. Totoo ba iyon? Siyempre totoo. Nanalo na ito ng Gantimpala Nobel. Kuya Lin, ano po ba itong Gantimpala Nobel na ito? Ibig kong sabihin, napakahusay nito. Masama sa mga kabataang gaya mo na alam ang lahat ng bagay, kaya huwag ka nang magtanong. Wala rito, may iba pa ba? Meron pa ba? Ginoong Lin. Galing po ito sa aming nayon. Tinatawag namin itong mabahong haw. Napakabaho nito. At kahit saan ay makikita ito, siguro po ay hindi ito ang hinahanap niyo. Hindi! Itong mabahong haw na ito nga ang hinahanap ko. Bilis! Juan R., sabihan mo ang lahat ng tao sa lungsod na hanapin ito. Kailangan ko ang lahat ng iyan. Bilhin nyo sa pinakamataas na presyo. Bilis! Brother He. Parang hindi ko na kaya, may ilan akong bagay na gustong ipagbilin sa'yo. Sabihin mo. Gusto ko talaga si Xiaoqui mula sa Wanhuailu. Kapag wala na ako, tulungan mo siyang makaalis doon. Hayaan mo siyang makahanap ng mabuting mapapangasawa at huwag na niya akong alalahanin. Brother He. Patapusin mo muna ako. Sa ilalim ng kama ko, nagtago ako ng 200 gintong barya. Sa iyo na lahat yan? Tanda ng pasasalamat ko sa pag-aalaga mo sa akin nitong mga nakaraang araw. Brother He, ikaw talaga. Mayroon pa akong... Tumahimik ka muna. Inumin muna natin itong gamot. Brother Lin, hayaan mo na lang akong mawala ng matiwasay. Ano bang klaseng gamot ito? Malinaw namang isang mangkok ng dumi ito. Napakabaho. Ilayo mo yan. Brother He, makinig ka sa akin. Ang mapait na gamot ang nakapagpapagaling. Kailangan mong inumin ito ngayon. Hindi maaari. Kahit mawala na ako rito o tumalon man ako mula rito, hindi ko iinumin ang kahit anong galing sa iyo. Pinipilit mo ako? Juaner, Nandito po? hawakan mo siya ng mahigpit. Opo. Ayoko talagang uminom, napakabaho talaga. Ouch. Anong gamot ito? Ano ang bagay na ito? Napakabaho naman. Ehem, maaauk? Juaner, bantayan mo siyang mabuti. Magiging maayos din siya pagkalipas ng gabing ito. Anong gagawin nyo? Ginoong Lin, kinikilala ko na ikaw ang aming tagapagligtas, pero walang lunas ang sakit na ito. Kailangan kong sunugin ang epidemya sa lungsod na ito ngayong araw, dahil kung hindi na magkakaroon ng kapayapaan sa lugar na ito.
Sinong nagsabi sa inyo niyan? Nahanap ko na ang lunas. Mapapagaling ang sakit na ito. Alam ng lahat na pinainom mo ng gamot ang kasamahan mo kahapon at buong gabi siyang nasusuka. Mas lumala ang lagay niya. Ngayon, kailangan kong sunugin ang lahat ng may sakit. Mga sundalo, makinig sa utos ko. Ihanda ang mga pana. Tingnan natin kung sino mga has na kumilos. Paparusahan ko kayo agad. Sir, payagan niyo na kaming alisin ang mga may sakit na ito. Hanggat hindi natatapos ang epidemyang ito, wala kaming kinabukasan. Hindi kami pinapalabas ng mga kawal ng palasyo sa lungsod. Hindi kami makapagtrabaho. Wala man lang kaming makain. Ginoong Lin, alam kong malaki ang naitulong mo, pero huwag mo naman kaming idadamay para lang sa pansarili mong interes. Ipapahamak mo ang lahat ng tao sa lungsod. Sinabi ko na ngang malulunasan ang sakit na ito. Hindi ba kayo makapaghintay ng sandali? Mula nang uminom si Hiyuan ng gamot mo, hindi pa rin alam ang lagay niya. At sa tingin mo, paniniwalaan ka namin. At isa pa, sa loob ng libu-libong taon ay walang lunas sa sakit na ito. Tapos ano? Sasabihin mong mapapagaling mo iyan? Isang balita base sa pagsusuri ng doktor, si Ginoong He ay ganap ng gumaling. Imposible. Hindi iyan posible. Ako mismo ang sumuri kay Ginoong He. Siya ay malakas at malusog na ngayon. Bakit magiging imposible? Si Ginoong Lin ay tunay na may pambihirang galing. Ngayong araw ay sumasamba na ako sa kakayahan niyo. Gongzi, ano pong gagawin sa mga taong ito na nagpapatapon ng mga may sakit? Hayaan nyo silang tumulong sa inyo sa pamimigay ng gamot. At kapag hindi ito naubos, hindi sila pwedeng umalis. Salamat po, Gongzi. Linhe, bakit ka pupunta sa minahan ng saltpeter sa ganitong oras? Ang saltpeter na iyon ay ginagamit para sa paggawa ng yelo at mga paputok. Sino ang nagsabi na gagawa ako ng yelo o mga paputok? Pero marami ng yelo at mga paputok sa loob ng palasyo. Bakit kailangan mo pang pumunta sa minahan? Yan Ran, makinig ka. May iba pang gamit ang saltpeter na ito. Kung makakagawa tayo ng tamang formula, ito ang magiging susi kung mapoprotektahan ba ng dinastiyang Xia ang lungsod. Linhe, ano ba itong ginagawa mo? Hindi kita maintindihan. Tulungan niyo akong maghanda ng mga itlog. Mas marami, mas mabuti. Linhe, bakit kailangan mo pa ng mga itlog? Panoorin mo na lang. Ang mga sinaunang taong ito, walang kaalam-alam na pwedeng gamitin ang puti ng itlog bilang pandikit para makagawa ng pulbura na tatalo sa mga kalaban. Nasa bilis ng pagtitimpla ng formula na ito ang lahat. Gabayan sana ako ng langit. Umalis ka. Gusto kong makita kung pagkatapos ng kalahating buwan kung ano ba talaga ang pinaggagawa niya. Nakakatawa ka naman. Tingnan mo nga kung anong hawak mo. May puti pa ng itlog dito. Sa tingin ko, huwag ka na magpagod. Umuwi ka na lang at magpahinga at hintayin mo na lang na mawala ka. Huwag niyo akong madaliin. Maghintay pa kayo sandali. First time ko lang ganito. Hindi pa ako masyadong sanay. Linhe, kalahating buwan ka na rito. Bakit hindi ka kaya bumalik muna sa Xiao Mansion para magpahinga? Kapag nagkasakit ka, paano mo matatapos ang sandata? Hindi maaari. Hindi ito pwedeng ipagpaliban kahit isang sandali. Maghintay pa kayo sa akin. Huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng magandang resulta. Ano ba talaga ang sinusunog mo? Akala mo ba talaga makakagawa ka ng isang mahiwagang sandata? Yuexin? Nagtitiwala ka ba sa akin? Nagtitiwala ako. Pero ano bang gagawin mo sa mga bagay na yan? Gagawa lang ako ng isang mahiwagang sandata. Mahal na hari, ang linhi na iyan ay araw-araw ng gugulo at hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya sa maraming itlog. Sana po ay parusahan niyo siya. Totoo ba ang sinasabi mo? Sinisiguro ko po sa inyo. Kaya pakiusap, parusahan niyo po siya. Hindi sapat ang sabi-sabi lang. Sumama ka sa akin at tignan natin. Linhi, malapit nang matapos ang palugit na isang buwan at hindi magtatagal ay lulusob na si Hukbong Yellow Turban sa lungsod. Kung wala ka pang maipakikita, ay huwag mo akong sisihin kung parusahan kita. Sandali lang po, mahal na hari. Bigyan niyo pa ako ng kaunting oras. Sigurado magtatagumpay ako ngayon. Grabe, nagtagumpay ako. Siguradong wala na itong problema. Tingnan niyo po. Ito ang sandata na ginawa ko. Linhi, anong klaseng pulbo ito? Nasaan na ang sandatang sinasabi mo? Mahal na hari, tinatawag itong pulbura. Panoorin po ninyo. Anong ibig sabihin ito? Tignan ninyo mabuti. Linhi, ano ba talaga ang nangyayari dito? Mahal na hari, ito ay pulbura na may kasamang puti ng itlog na ginawang pampasabog gamit ang pandikit na ito. Napakalakas nito. Kahit gaano pa karami ang kalaban ay kayang talunin. Ha ha ha. Hindi nga ako nagkamali sa iyo, Linhe. Ha ha ha. Mahusay. Kulam ito. Lahat ng ito ay kulam. Umalis ka. Buong araw ka na lang naghahanap ng paraan para idiin ang mga tapat na tao. Isa kang kahihiyan sa kahariang ito.
Linhi? Itatalaga kita bilang general ng ekspedisyon ng ating bansa kapag bumalik kang matagumpay. Mahal na hari, hindi ko po gustong maging isang dakilang general. Hindi ko dapat tanggapin ang hindi ko pa pinaghihirapan. Kapag bumalik na ako ng may tagumpay, hayaan nyo na lang po akong maging isang simpleng tagapaglingkod. Ha ha ha. Sa lahat ng mga opisyal ko sa korte, wala man lang isang kabataan na kasing linaw mo mag-isip. Huwag kang mag-alala. Kapag bumalik ka mula sa tagumpay, itatalaga kita ang unang klaseng kasambahay at ang dinastiyang Shia ay malaya mong mapupuntahan. Maraming salamat po, mahal na hari. Tandaan nyo, hindi dapat mabasa ang pulbura. Sa gitna ng pagbibiyahe, bawal din ang kahit anong apoy. Kung maantala ang operasyong militar, kayo ang pagbabayarin ko. Opo, masusunod po ang inyong turo, dakilang general. Luma ko siyang kakilala. Magsialis muna kayo. Linhe, may mahalaga akong sasabihin. Paalis na ako para sa digmaan. Bakit pa kayo nagpunta rito? Linhe, sa digmaang ito, masyadong malayo ang kakayahan nyo sa hukbong dilaw. Pinapunta ka lang ng walang hiyang emperador na iyon para mapahamak. Linhi, malapit na akong maging pinuno ng hukbong dilaw. Ayaw kitang makalaban sa armas, at ayaw rin kitang mawala. Hindi pa man nagsisimula ang labanan ng ating mga hukbo. Paano mo nasabing matatalo agad ako? Huwag ka nang magsabi ng kung ano-ano. 10 ang lamang namin sa bilang ng sundalo. Paano ka pa mananalo? Sumama ka na sa akin, sumapi ka na sa hukbong dilaw kasama ko, at papakasalan kita agad. Pagdating ng panahon, siguradong magiging pinuno ka rin ng hukbong dilaw. Kapag napaalis na natin ang dinastiyang Shia na ito, hindi ba mas maganda na nasa mataas kang posisyon? Hindi ko kailanman ninais na mapunta sa mataas na posisyon. Ang gusto ko lang ay maging isang simpleng lingkod bahay. Basta maging matatag lang ang kaharian sa ngayon. Masaya na ako doon. Linhe, sinasabi ko sa iyo, kapag hindi ka sumama sa amin, ako, papaparusahan kita ng matindi. Laihu! Husay sa espada, ibaba mo na ang sandata. May niyang, ayaw talaga niyang makinig. Umalis na tayo. Linhe, isipin mong mabuti ang desisyon mo. Ngayon, Nakatalina ang pasya ko? Huwag mo nang ituloy. Bumalik na kayo. Ayaw ko rin kayong pahirapan. bakit napakatigas ng ulo mo? Sige, magkita na lang tayo sa labanan. Laihu, may niyang, huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong magiging ligtas kayo. Yuexin, Yanran, bakit kayo narito? Nag-aalala ako sa iyo. Ayos lang, huwag kang mag-alala. Tinitiyak kong magtatagumpay ako sa pagbabalik ko. Ang pang-ayos na ito ng buhok ay ang regalo mo sa akin noon. Ngayon ay ibinabalik ko ito sa iyo. Sana ay makabalik ka ng ligtas. Huwag kang mag-alala. Pangako. Mahal na prinsesa, may gusto ka bang sabihin sa akin? Wala akong gustong sabihin sa'yo. Kunin mo itong gamot sa sugat. Huwag kang mawawala sa labas. Kung hindi ay walang mag-aayos para sa'yo. Hay, napakahabang panahon na lumipas, mahirap makalimot, laging naaalala. Ano? Ano bang sinasabi mo? Hindi ko hahayaang mawala ka. Huwag kang mag-alala. Paano ko matitiis na iwanan kayong dalawa na mag-isa? Bastos! Ate Xiao, tara na. Huwag na natin siyang pansinin. Sige na, Yuexin, Yanran, huwag na kayong mag-alala. Tiyak na magtatagumpay ako sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay pupunta ako sa inyo para formal na mag-alok ng kasal. Sino bang nagsabing mag-alok ka ng kasal? Mahal na hari, mula noong dinala ni Linhi ang hukbo upang lumaban, 1 buwan na po ang nakalipas. Hanggang ngayon ay wala pa ring balita. Natatakot po ako na baka ang hukbo ay parang binaliwala na lang at hindi na sila babalik. Ang mungkahi ko po, alisin muna ang posisyon ni Linhi at dakilang general at parusahan na lang siya sa oras na siya ay magbalik. Dahil sa lagpas 1 buwang walang balita, posibleng pumanig na siya sa hukbong Huangyi. Yanran, ano ang masasabi mo tungkol dito? May balita ba sa iyo si Linhe? Sagot ko po sa inyo, Ama. Ang kanilang bintang na si Linhe ay pabaya ay purong kasinungalingan. Masyadong kritikal ang sitwasyon sa labanan.
Normal lang na hindi agad makapagpadala ng mensahe. Pero totoo naman na matagal na siyang hindi nagpaparamdam, hindi ba? Sa ilang daang libong sundalo, paanong wala man lang ni isang balitang dumating? Huwag kayong magmadali. Sinabi sa atin ni Linhe ang kanyang plano bago siya umalis, at kung bibilangin ang araw, ito na dapat ang taktang oras. Mungkahi ko po sa mahal na hari, maaari na nating simulan ang paghahanda para sa selebrasyon. Nagbibiro po yata ang mahal na prinsesa. Dahil lang sa sinabi ninyo, iisipin na ba nating talaga siyang makakabalik? Ulat, may balita po. Bakit ka nagmamadali ng ganyan? Umayos ka, nasa loob tayo ng palasyo. Ang hukbo po, bumalik na po, ang hukbo, at si Ginoong Linhe po. Ano? Narito na ako. Mahal na hari, matagumpay po nating natapos ang misyon. Ang 1,000,000 sundalo ng kaaway ay naging parang papel lang sa harap ng aking mga bomba. Napakadali nilang gapiin. Totoo ba? Talagang napakahusay ni Minong minamahal sa pamumuno ng hukbo. Gantimpalaan siya, bigyan siya ng malaking gantimpala. Salamat po, mahal na hari. Ngunit may isa pa po akong hiling na kailangang ninyong pagpasyahan. Minong minamahal, sabihin mo kung ano iyon. Dalhin niyo siya rito. Hindi ba ito ang aking kapatid? Minong minamahal, anong ibig sabihin nito? Mahal na hari, matagal ko na pong pinaghihinalaan kung bakit ang hukbong Huang Yi ay nakapagtipon ng ganoon karaming kawal sa loob ng maikling panahon. Kaya nagpadala ako ng mga tao para salakayin ang kampo ng kalaban. At alam nyo ba kung ano ang nalaman namin? Laking gulat namin nang makita roon ang Wang Ye. Doon ko lang nalaman na ang Wang Ye pala ang utak sa likod ng hukbong Huang Yi. Siya Wang. May sasabihin ka pa ba? Sa digmaan, ang nananalo ang hari at ang talunan ay kriminal, wala na akong dapat pang ipaliwanag. Mga kawal, alisan ng titulo si Xia Wang bilang Wang Ye at ipakulong sa pitan para sa kanyang parusa. Masusunod po. Minong minamahal, sobra akong nabigla sa mga nangyari kay Xia Wang. Maraming bagay akong hindi inasahan. Ngayong bakante ang posisyon para sa pamumuno ng militar. Bakit hindi? Naku, mahal na hari, nasanay na po ako sa tahimik na buhay. Kung tungkol lang ito sa maliliit na bagay, kaya ko pa pong tumulong. Pero sa usapin ng militar, baka hindi ko po iyan magampanan ng maayos. Sige, hayaan na natin. Hindi ko napipilitin si Minong minamahal. Makinig ka sa aking utos, Minong minamahal. Itinatalaga kita bilang isang unang klaseng lingkod ng palasyo. Bibigyan kita ng gantimpalang 1,000 piraso ng ginto. At simula ngayon, bukod sa akin, hindi mo na kailangang yumuko sa kahit kanino. Babantayan mo rin ang lahat ng opisyal at ibibigay ko sa iyo ang iskrimang Xiangfang at ang gintong kasulatang pansagip. Maraming salamat po, mahal na hari. Mahal na hari, kararating ko lang po at kailangan ko ng magmadali para sa aking pamamanhikan. Kaya kung maaari po sana ay maunawaan ninyo na kailangan ko ng maunang umalis. Sige, talaga namang gusto kita, bata ka. Alam ko naman ang lahat ng iniisip mo. Sige na, lumakad ka na. Huwag mong hayaang maghintay nang matagal ang aking anak. Sige na. Aking mga asawa, nandito na ako.